Ako ba, si Suyang, ganun na lang talaga ako kahina. Umiiral ang Supreme Master System. Matagumpay na nakabind, nakuha ang Divine Marrow Pill as isa. Nakuha ang Great Sun Celestial Art das isa. Ang Divine Marrow Pill ay kayamanang kayang lumikha ng Divine Bone. Kahit si Ling Feng ay bihirang Earthborn sa daan-daang taon. Kung maiinom niya to, babala, loyalty ni Disciple sa Uling Feng ay isa 0. Kapag bumaba sa 0, automatikong mawawala ang Master-Disciple relasyon. Ano? Pasaway ka, ikaw na talaga ang walang kwentang Master daw ha. 3 taon nang pinahihirapan kita. Itong system, para lang gumawa ng pinakamalakas na Emperor. Pero ngayon, iba na ang sitwasyon. Master, nagka-cheat na ako. Hintayin mo ako, dadalin kitang sumikat. Uncle Su, may utos si Master. Pakitungo po sa main hall. May mahalagang anunsyo. Sige, pupunta na ako. Isama mo si Ling Feng. Nasa main hall na si Junior Zhou. Tara na. Pagbati, mga kapatid. Akala ko ba nakaseklusion ka, Su? Mukha kang masigla ngayon ah. May progress ka na sa cultivation. Hindi mo na kailangang intindihin ang cultivation ko, Senior. Anong dahilan ng pagtawag mo sa amin, Senior? May mahalagang balita si Junior Yu. Hahaha, nandito kayo ngayon bilang mga saksi. Tatanggap na ako ng disipo. Disipo lang, kailangan pang mag-ingay? Seryoso? Pa-event pa? Busy ako ngayon. Hay, Sister Xiao, huwag kang magmadali. May master na yung disipo na kukunin ko. Gusto niyang sumanib sa kinyang pick ko. Ulit kang nagnanakaw ng tao ah. Kung purple leaf pick ko yan. Hindi ako papayag. Relax, hindi mo disipo yon. Su, pasensya na talaga ngayon. Babala, bumaba na sa siyam loyalty ni Zhu Tingfeng. Nawala na ang master-disciple bond. Grabe, ni kaunting alaala, wala man lang siya sa akin. Ingrato talaga. Totohanin mong lalayas ka. Nasa iyo ang problema, hindi sa akin. 3 taon na, di pa rin ako nag-improve. Mali yata ako ng pinili noon. Naniwala ako sa mga kasinungalingan mo. Yu, pati nag-iisang disipo ni Su, inagaw mo pa. Di ka talaga marunong makisama. Haha. Ang matino, sa magandang puno pupunta. Mas maganda ang maibibigay ko sa kanya. Suyang, kaya mo bang bigyan siya ng top grade marrow cleansing pill? Kaya mo ba? Marrow cleansing pill, kahit top grade pa yan. Walang panama sa divine marrow pill ko. Naiinis ako. Salamat, Master. Kita mo, hindi mo kayang bigyan ng ganitong opportunity sa buong buhay mo. Hahaha. Su, di pwedeng sabihin di kita tinulungan ha. 3 araw kang lumuhod sa labas ng sect gate. Akin na yung chick. Na-sense na may natitirang kaluluwa sa katawan ng dalagang iyon. Sa cultivation ng Heavenly Soul Realm. Nagpupumilit siya dahil sa natitirang kaluluwa. Sa Xuan Chen Sect, sa Purple Realm Hall, mayroong Heavenly Essence Grass. Maaaring gawing Heavenly Marrow Pill. Itutulong sa girl para magkaroon ng Heavenly Bone. Hintay, Residual Soul. Sige, tatanggapin ko ang disciple na ito. Lola, hindi ko na kaya. King He, tiisin mo pa ng konti. Basta makapasok tayo sa set. May chance tayong makuha ang Heavenly Crystal Grass ni Zefeng. Muling mabubuo ang Ancient Bone. Doon tayo makakabawi. Pagdating ng araw na yon, lahat ng umapi sa atin, tapakan natin. Ako ang Peakmaster ng Luo Chayan Peak. Suyang, handa ka bang maging disipo ko? Master, tinanggap na niya ako. Sealed Profound Realm, 2nd grade. Ganito kataas ang cultivation. Peakmaster pala siya. Ayos lang, King He. Ang target natin, Heavenly Essence Grass pa rin. Gamitin muna natin ang pangalan niya para makapasok. Basta nag-disciple ka na lang. Tutulungan kitang magbagong anyo. Lakas ng loob mo ah. King He, pumayag ka na muna. Disciple King He, bumabati sa Master. Congrats, Owner, sa unang disciple mo. Emperor's Training Ground unlocked. Master, nasaan ang ibang disciples? Ah, tayo palang dalawa sa ngayon. Ikaw pala ang Chief Disciple ng Luo Chayan Peak. Ako lang mag-isa ang Chief Disciple. Ganito na pala ang lagay ng Luo Tian Peak ngayon. King He, konting tiis lang. Huwag nating kalimutan ang tunay nating pakay. No dalawa, ito ang Divine Marrow Pill. Inumin mo, magkakaroon ka ng godly skill. Hindi na, Master. Kaya ko na sarili ko. Huwag kang basta-basta inom ng gamot. Hay, Divine Marrow Pill. Hindi ko pa narinig yan. Kaya ba yung Heavenly Marrow Pill na alam ko? Niloko yata ako nito, baka substandard yan. Ulol, di mo alam. Tunay na godly item ito. Kayang gumawa ng Divine Bone. Sige, kung ayaw mo, wag na. Bilisan, humingi ka ng tawad at kunin ang pill. Master, sorry po. Ako ang hindi nakaintindi. Hindi ko nakita ang tunay na halaga. Master, parusahan niyo ako. Hay, sa konti kong nalalaman, di ako worthy magturo sa iyo. Hindi ko na po ulitin, Master. Master, napakagaling niyo po. Ako ang may kasalanan. King He, kaya mo yan. Inaayos ng pill ang meridians at bone mo. Success! Nabuo ang Supreme Divine Bone. King He, magbabago na ang buhay mo. Salamat sa pill, Master. Di ko malilimutan habang buhay.
Wow, buy isa take isa pala. Ito, subukan mo na lang ang Great Sun Celestial Art. Bigay agad, Heaven Rank Skill. Sino ba talaga siya? Master, bakit di nyo gamitin yung Divine Pill para sa sarili nyo? Nakakaboring maging undefeated. Mas masaya makita kang nabubugbog tapos ako taga-guide lang. Di ba mas astig yun? Mas exciting nga naman. Sobrang sulit magsama kay Master King kahit mamatay pa. Alang-alang sa utang na loob, babawi ako balang araw. May Supreme Divine Bond ka not skill pa. Tuturuan pa kita tungkol sa cultivation. Para di ka magkalat pag lumabas ka. Master, ako. Salamat sa lahat ng ginawa nyo. Pero pwede na, huwag ka nang mag-abala tungkol sa cultivation ko. Mukhang hindi ka seryoso sa pagiging disipo ko. Hindi ko po balak, Master. Nan, anong nangyari? Iba ang aura niya. Ano ang cultivation? Ang daan ng cultivation. Tumingala sa destiny. Alamin ang lihim ng lupa. Tuklasin ang ultimate ng tao. Hala, yung turo niya, diretso sa source. Yung tagal ko sa bottleneck, parang gumaan na. Isa pala siyang tunay na master. Ang swerte mapunta ni King sa kanya. Unbelievable opportunity talaga yan. Grabe ang epekto. Salamat po, Master, sa turo. Dakilang utang na loob. King He, di malilimutan to habang buhay. Simula ngayon, si King He, tanging si Master lang ang susundan. Na-unlock ang 100 loyalty ni King. 100 beses na balik ng cultivation. Congrats, meron kang Infinite Pill as isa. Divine Marrow Pill as isa 0. Heavenly Marrow Pill as 100. Purifying Pill as 1,000. Earth Rank Skill as isa. Heaven Rank Skill pa. Secret Art das 100. Hahaha, ang yaman ko na. Di na ako basura sa Battle Marshal. Nan. Hindi naman masama ang comprehension mo. Kakatapos lang ng turo. Kailangan pa ng pagninilay. Maraming bakanting kwarto dito. Pumili ka na lang at yung natitirang kaluluwa sa loob mo. Dahil swerte mong dala yan. Sabay kayong pumasok. Alam ko nang napansin niya ako kanina pa. Salamat po, senior, sa kabaitan nyo. Hindi nyo ako pinalayas. Pina-attend nyo pa ako sa turo. Utang na loob, Yuhua. Tandaan ko po habang buhay. Lola Yuhua, kayo po. King He, wag mong kakalimutan. Ang kakayahan ng master mo, di mo maabot. Dapat, master lagi ang priority mo. Yan ang pinakamalaking swerte mo. Wow, mukhang mala-legend. Tara, simulan na. Ang sarap. Tama, ganito dapat. 0 taon, alam mo ba kung paano ako nagtiis? Ngayon, nakabangon na rin ako. Congrats, owner, may balik cultivation ka. Nasa Great Profound Realm na level ko. Ano, agad na Great Profound Realm? Para akong sumakay sa rocket. Astig ka, bata. Owner Suyang, isa 3 Great Profound Realm na ang cultivation. Parang kaya kong labanan ng sabay ang 10 dati kong sarili. Lahat ng peak master ng Swan Chensek, nasa Great Profound Realm. So, madali ko silang kaya. Master, ilang araw nang di kumakain ang isda. Kaya nagdesisyon ako, andyan na ang master, andyan na ang master, andyan na ang master. Tingnan niyo si master, ako si King Xia, andyan na ang master. Bakit parang baliw ang mga isda ngayon? Hey, teka muna, may bala pa ako. Heavenly Marrow Pill, 9 na piraso. Ano ng plano niya? King He, bigay mo tong pill sa mga isda para dagdag pagkain nila. Pinapakain ng Heavenly Marrow Pill ang isda? Mas master. Ay, mukhang masyado nating nililimitahan ang pagkakaintindi natin sa senior na ito. Sobrang makitid ng pananaw natin noon. Sa kanyang mata, baka nga ang Tianshi Pill ay pagkain lang ng isda. Buksan natin ang isipan natin. Ilang piraso ng pildoras lang yan. Hoy, tanga kang Soro, huwag ka nang magstag. Pildoras ko. Mga pildoras ko. Pildoras ko. Mga pildoras ko. Si Shizun at ang iba ay mga ordinaryong tao lang. Paano nila maunawaan ang gamot? Grabe, sobrang sayang. Grabe, laki ng reaksyon. Matagal mo nang iniisip, hindi mo pa na ihurno o iprito. Kalma lang, magtiwala tayo kay Luo Shanfeng. Okay. Ang galing talaga ni Senior na Tayan Gufan. Parang nilalabanan niya ang tadhana. Pag kumalat ito, baka walang maniwala. Nan, ayos, ayos. Mga bida ko, dagdag ulam na kayo. Shizun, sobra naman ito. Ang sakit sa puso ko. Sapat na ito para mag-cultivate ako ng matagal. Sayang, may talent ka nga, pero di pa nakakabuo ng isipan. Kung naintindihan ng mga bida ko, iwagayway ang buntot. Magiging matalino din kayo sa katagalan. Kusang magbubukas ang isip. Pero sila'y mga demonyo pa rin. Kailangan pa rin nila ng tamang skill para sa mga yaw. Sa mundo ng tao, bihira ito. A level na demon cultivation skill. Parang ordinaryong bagay lang ang A-level na skill sa kanya. Senior, binabaliktad mo na ang mundo. Nakaayos na ang landas nyo. Kung makakapasa kayo, depende na sa inyo. Nan. Ayos 3 araw at nakapasok na agad sa Tongsuan Realm. Hetong Swan Ming Sword gamitin mong sasakyan. Salamat, Shizun.
Si host ay pinarangalan, random na doble ang balik. Balang araw, makakita tayo ng low-grade immortal artifact. Kuya Tongzi, astig na magical immortal scene. Sulit 2. Tunay na immortal energy ito. Tama nga, Senior ay isang tunay na makapangyarihan sa immortal realm. Ako bang karapat dapat makita ang ganitong bagay? Hindi ko inakala na makikita ko ito. Ayusin mong mabuti ang lahat, bilang mentor. Babalik agad ako. Ah. Lahat ng disipulo, makinig. Mabilis kayong lumuhod para salubungin ang immortal. Huwag maging pabaya. Testing ko lang naman yung sasakyan. Talaga ba kailangan pa yon, Junior? Ako si Yu Pingchuan, elder ng Kinyang Peak ng Xuantianzong, bumabati sa immortal. Maligayang pagdating, immortal. Hahaha. Si Lao Yu, palagi namang mayabang iyon. Gusto ko sanang makita ang reaksyon niya kung malaman niyang ako to. Sige na nga, lokay lang tayo. Hanap na lang ako ng ordinaryong sword sa Treasure Pavilion. Anong problema? Nakakatakot sobra. Kung hindi lang ako napahamak ni Suyang. Matagal na sana akong sumikat dahil sa talento ko. Suyang, lumabas ka dyan. Sino ang nagwawala sa Lotion Peak? Uy, maganda ang napili ni Suyang ngayon. Ang ganda ng nakuha niyang apprentice. Ibinigay pa sa'yo ang Swanming Sword. Grabe, dax niyang magbigay. Tama na ang daldal, umalis ka na. Kita mo, umalis na ako sa Lotion Peak. Nag-apply ako sa Kinyang Peak. 3 araw lang, naging 8th grade inner mystic beauty na ako. Walang kinabukasan kung kay Suyang kang sumama. Sumama ka na lang sa akin pabalik ng Kinyang Peak. Siguro, 3 araw lang makakaangat ka na agad. Lakas mo namang magyabang dito. Sa gabay ni Shizun, 3 araw lang tungsuan na agad ako. Ayaw sa mabuting usapan, di mo maiiwasang magbayad. Ngayon, ipapakita ko sa'yo ang lakas ko. Hindi pwede. Tungsuan realm. Katawan mo ordinaryo lang. Imposible yan. Ngayon, tingin mo pa ba na kami ng Shizun ko ay walang silbi? Hindi ako naniniwala. Ilusyon lang to. Shizun, masyado kang malakas umatake. Paano kung masira mo ang pinto ng Wingate? Tayo pa mag-aayos niyan. Bakit nga ba, 3 taon na akong sumama sa'yo? Wala ka namang tinurong kahit ano. Samantalang siya, 3 araw pa lang. Tinulungan mo na agad sa tungsuan realm. Bakit siya? Bakit siya? Sapagkat tuwing tinatawag mo akong Shizun, palihim mong iniisip paano mo ako matutulak pababa. Pero siya, nagtitiwala sa akin. Sapat na ba ang dahilan na iyan? Shizun, mali po ako. Nabulagan ako ng inggit. Pakiusap bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Bakit ngayon ko lang nakita na marunong ka palang magpakumbaba? Sayang lang, maganda pa naman memorya ko. Lumayo ka na, madumi ka pa. Huwag ka nang istorbo dito. Hahaha. Sino ang nanakit sa'yo ng ganyan? Shizun. Si Uncle Su, galit dahil nilisan ko siya. Hindi lang niya ako sinaktan. Nilait ka pa niya, Shizun. Inaagawan mo raw siya ng disipo. Sinabi pang gusto kanyang patayin. Grabe naman. Di ba't ikaw ang naunang kumuha ng disipo? Yetsad, siya kasi walang kwenta. Anong karapatan niyang maging Shizun? Senior Headmaster. Kailangan mong pumili ngayon. Ako o siya. Bakit mo kailangan ganito, Junior Xu? Uy, matindi palang pagpipilian to ah. Ano pang hinihintay mo? Umuwi ka na at mag-impake. Suyang, papatayin kita. Lalaban ka sa harap ko, Junior Xu. May galang ka pa ba sa akin bilang headmaster? Nag-aaway ang magkakapatid. Nasaan na ang rules ng sekta? Senior Headmaster. Lagi mong kinakampihan yan. Sinaktan niya ang disipo ko. Inaapi ang mahina. Sinisiraan ako sa likod. Anong sagot mo dyan? Oh. Ganun pala ang kwento mo ha. Kabisa mo ang script mo ah. Pero ikaw mag-acting. Hindi mo kayang panagutan ang gawa mo. Pagharap kay Shizun, lumalabas ang totoong kulay mo. Pambubuli lang laban mo sa akin. Ano pang alam mo, nakakahiya ka bilang leader ng peak. Minamaliit mo ako ha. Walang hiya. Sa harap ko sinaktan mo ang disipo ko. Ngayon, kung hindi kita durugin, hindi na ako si Yu Pingchuan. 10th grade Great Swan Realm. Umabot na pala sa rurok ang kakayahan ni Yu Senior. Suyang, binigyan na kita ng chance kanina. Ayaw mo lang sa akin. Ngayon, wala ka nang kawala. Ay, Junior Su, huwag pa dalos-dalos, hindi mo siya kaya. Hindi ka tatapat sa kanya. Kahit ang putik may galit din. 10 taon ko na siyang tiniis. Kung mag-ingay pa siya, bibigyan ko na siya ng leksyon. Kung puro tiis lang ang buhay. Lalaki pa ba iyon? Mas mabuting tapusin na ngayon, para malaman niya kung bakit namumula ang bulaklak. Hehe haha. Kung ganun nire-respeto ko ang desisyon mo. At least matapang ka kahit minsan. Hiniling mo to ah. Ikaw itong naghahanap ng gulo. Ang yabang mo. Mamatay ka na. You senior, awat na. Shizun. Paanong nangyari ito?
Ano bang balak mo? Huwag kang manggulo, ikaw lang ba pwede pumatay sa akin at hindi kita pwedeng patayin? Anong kalokohang double standards yan? Hindi mo ako pwedeng patayin. May immortal na dumaan kanina. Nagstay pa talaga sa Kinyang Peak. Nakita niya ang potential ko at gusto akong palakihin. Anong kalokohan yon? Suyang, kahit magaling ka pa, mas magaling pa rin ang immortal. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa Shizun ko. Hahaha, Su Pingxuan, mali ang akala ko sa'yo. Sa galing mong magyabang, muntik na akong maniwala. Ngayon natakot ka na, di ba? Kung ganun, sirain mo na lang ang sarili mong kamay. Lumayas ka sa Xuntinsek. Nagkakamali ka. Ngayon, papatayin talaga kita. Kung maglalakas loob ka, hindi ka ba natatakot sa parusa ng mga immortal? Sakto, tungkol sa mga immortal. Ako ang immortal na sinasabi mo. Hahaha, Suyang, di pa rin nagbago yabang mo. Alam mo ba gaano kadakila ang isang immortal? Ikaw lang ba, tapos tatawagin mo ang sarili mong immortal? Mga senior Shishu, si Suyang nagpapanggap na immortal. Siguradong galit ang mga immortal niyan. Maawa po kayong lahat, tulungan niyong patayin siya. Mas masahol ka pa kayo, Pingxuan, hayop ka. Malapit ka nang mamatay pero nagyayabang ka pa rin. Tingnan natin ngayon kung sino ang mamamatay. Buksan mo ng maigi ang mata mo kung ako ba talaga ay nagpapanggap. Yuha! Ang espada ng immortal nung araw na bumaba siya. Sushidi, bakit na sa'yo ang espadang yan? Noong araw na yon, napadami ang kain ko, kaya ginamit ko ang espada sa pagputol ng bato. Hindi ko sinasadya, medyo naging maingay tuloy. Loyu, sa tingin mo ba kailangan pa kitang turuan ngayon? Ninakaw niya yan, sigurado akong ninakaw mo lang. Bakit hindi pa kayo umaatake? Pag dumating ang parusa ng immortal, buong Xuntinsek madadamay. Tama si Master. Bilis, patayin siya. Ninakaw mo ang espada ng immortal, Yu Shixong. Baka pwede kang magpakitang gilas dito at mag-ascend sa harap namin. Yu Pingxuan. Panahon na para managot ka. Su Shixong. Su Shixong. Handa akong magsumpa kay Tiandao. Mula ngayon, aso mo na ako. Ibabalik ko pa itong traidor na si Feng. Kahit pa ganyang kalupit na apprentice, ibabalik ko sa'yo. Sa Lotian Peak, mahigpit kami sa pagtatapon ng basura. Guru, handa akong sirain ang cultivation ko. Basta tanggapin niyo na nagkamali ako. Walang mas hihigit pa sa kabutihan. Kaya sa susunod, mag-ingat ka na. Nan. Mapanang mabilis ang pagpatay. Nakamit ang mata ng Imperial Teacher. Pag binuksan, makikita mo ang tunay na anyo ng lahat. Mahahanap mo ang lahat ng kayamanan ng mundo. Tangina naman, yung Swanning Jade, lumaki hanggang laki ng itlog. Kung hindi ko kukunin to, parang nagtatapon lang ng pera. Bilisan mong papuntahin ang disciples mo't kunin. Swanning Shidi. Nahihiya akong hindi ko natupad ang bilin mo. Su Shixong, si Shidi, siya ang nagtabas nung araw ng ilusyon ng immortal kay Yu Pingxuan. Siya talaga ang nagkokontrol ng espada. Anong sabi mo? Nagkamali tayong lahat ng akala. Si Su Shidi, andyan lang pala siya simula pa noon. Hahaha, magaling, magaling. Swanning Shidi, narinig mo ba yan? Biniyayaan talaga tong Xuntinsek natin. Sushidi, malaking utang na loob ko sa'yo. Simula ngayon, ikaw ang ituturing kong pangalawang magulang. Zhangqiang Shixong, Xiao Shiji, kayo rin ba? Divine Essence Pill at Supreme Technique. Teknike ng paghila ng buwan sa siyam na kalangitan. Kunin nyo, wag mahiyang kumuha. Malapit nang sumikat ang Xuntinsek. Changzhou Shixong, tungkol sa pagkamatay ni Yu Pingxuan. Nan, kayo-kayo na lang yan. Sinubukan ko ng pag-ayusin kayo. Hindi siya nakinig, kasalanan niya na yun. Sige, inumin niyo muna ang pills. Palitan ng bagong katauhan. Pagkatapos, Lotian Peak lumapit sa akin. Hoy, tungkol sa nangyari ngayon, bawal ipagsabi kahit kanino. Gaya ng inaasahan, talagang matalino siguro. Alam pa niya na may damo ng Tianjin dito. Ang galing mo, senior. Hindi na nakakagulat na nakita mo ang damong yan. Pero ang gusto niya kunin mo ay ang bato sa tabi. Yun ang nakakapagtaka. Mukhang ordinaryo lang ang batong ito. Bakit kailangan ni Master ang batong to? Teka lang. Sino ka? Ingat, ang babaeng to ay nasa antas ng Haoyu. Unang antas ng Tongsuan. Saksuan Shensek, ayos na yan. Ako ang kukuha ng Tianjin Grass. Ito ang si Suipil, pangunahing antas na elixir. Mas magagamit mo to kaysa sa Tayan Suipil mong di pa tapos gawa. Hindi ko kailangan. Ako ang Diyosa ng Demon Kings Valley, by Ningyu. Pangatlong antas ng Alchemist. Mismong ako, 30% lang ang kumpiyansa ko sa paggawa ng Tayan Suipil. Mas mabuting tanggapin mo ang alok ko. Gusto mo ng Tianjin Grass? Kun ka lang, sayo na. No need ang elixir mo. Libre mo pang ibibigay, ayos na. Hindi ka natutukso sa mga kayamanan. Mahusay ang pagkatao mo. Anong masasabi mo kung maging turo ka na lang? May master na ako. Nil. Ang Xuan Chensek naman ay hindi ganoong kilala. Sumama ka sa akin, gagawan kita ng Heavenly Drum. Pakakalin ang buhay mo. Ako si Iking, di ako magta-traitor kay Master. Kung ayaw niya, ako na lang kakausap sa Master niya. Kung hindi pumayag ang Master niya, di ko mamasamain kung maging marahas ako. Kung ganon ka kaloyal na disipulo, gusto ko ring makita ang Master mo. Samahan mo ako papunta.
Tandaan mo, wag mong bastusin si master ko. It's Imwe, alam ko ang limitasyon ko. Ako si Bainin Yu ng Demon Kings Valley. Ako ang head ng Luchayan Peak ng Swan Chen Sect. Halika na at salubungin ako. Naku, ang senior ay nangangaral. Nasaktan niya ang landas dito. Ipakuha mo siyang magsorry ng paluhod. Lumuhod ka na at magsorry. Kung hindi, may gulo talaga. Sanil, sobra mong iniidolo ang master mo. Lumalabo ang aking kapangyarihan, pati alchemy skills ko, nawawala. Bakit ganito? Lumuhod ka na at magsorry. Pag na-late ka pa, tapos ka na. Mali ko. Sorry. Sinabi ko wag mong babastusin master ko. Di mo ako pinakinggan. Ngayon alam mo na ang resulta. Sino ba talaga ang master mo? Tahimik lang si master ko. Nakatago lang siya dito. Kung walang pahintulot niya, hindi ko pwedeng sabihin. Basta tandaan mo, kapag bastusin mo si master ko ulit, wala nang makakaligtas sa'yo. Tara, samahan kita kay master. Sushi di lang binago mo ang ating roots. Binahagian mo pa kami ng martial arts. Nangaral ka pa sa amin. Utang namin sa'yo ay malaki. Karapat dapat ka sa pasasalamat namin. Sige na, tama na. Mga sarili nating tao naman tayo. Huwag nang dramahan. Tayo na, tumayo na kayo. Dito walang ganyang arte. Sushi di, uwi muna kami para namnamin to, paalam. Si Master, nakikinig kay Master magturo. Napagnilayan niya, nasa breakthrough siya ngayon. Ako si Bai Mingyu. Salamat po sa pagtuturo, senior. Naipon mo na ang sapat. Tamang panahon na to. Pero sabi mo ako pa dapat sasalubong sa'yo, di ba? Sorry po, hindi ko kayo nakilala. Patawad po, senior. Medicine King Valley, South Region 5 Great Sex, yan ba? Narinig ko may Divine Valley ka. Ikaw ba ang goddess nila? Hindi naman sobrang galing ang talento. Gusto mo pa rin akong gawing disciple, goddess Bai. Hindi po ako mangangahas. Nagpadala lang ako sa pera. So, gusto mo palang kunin ang isa kong disciple. Patawarin niyo po ako, senior. Hindi ko na po ulitin. Sino nagsabi kukunin ko buhay mo? Hindi naman yata ako ganun kastrikto. Yung gold sun pill mo, gawin mo na lang bayad. Paano niya nalaman na may gold sun pill ako? Talagang ang malalim si senior. Oh, King He, sayo na to. Salamat po, Master. Matagal kong inipon tong gold sun pill ko, hindi ko nga ginamit. Galing sa iba yan. Si Master ang nagipon yan. Random na doble ang balik. May 10 shenyang pill na nakuha. Sabi ng iba, kayang i-restore ng shenyang pill ang kaluluwa. Kayang bumuo ng bagong katawan, basta hindi tuluyang nawala ang kaluluwa. Kayang magbawan mula sa kamatayan. Ibig sabihin, Lola, mabubuhay ka ulit. Hindi pwede, sobrang mahalaga ang shenyang pill. Pang proteksyon yan ni Master para sa'yo. Hindi ko dapat gamitin yan pang ibang tao. Malay mo, ikaw magdesisyon. Dito sa sekta natin, walang pa-importante. Salamat po, Master. Master, ito po ang batong gusto nyo. Pasensya na, parang di ko gets. Isa lang namang ordinaryong bato to. Para saan po to? Sanil. Ang mga type ko, hindi basta-basta ang mga yan. Ang suaning jade, nakatago sa bato. Ang mga rare item, may kakaibang tadhana at tanging may kakayahan lang nakakakita niyan. Galing mo talaga, senior. Malawak ang pananaw mo. Master, may suaning jade ka na. Siguradong lalakas ka agad. Hangal na disipulo. Sino nagsabing para sa sarili ko yan? Para rin sa'yo yan. Master, para sa akin po itong Swanling Jade. Bakit mo agad nalimutan sinabi ko dati? Sumunod ka lang sa akin. Huwag kang magmukhang first time, hawakan mo na. Salamat, Master. Swanling Jade. Ganito ba ang Master ng iba? Legend nga. Huwag ka munang mag-sorry. Bilang pinakaunang disciple ko, masyado pang mababa ang antas mo. Gusto kong lumabas ka at mag-training. Sa pinakamabilis na panahon, ubusin mo ang lakas ng Gold Sun Pill. Laro ba? Opo, malinaw po. Pinakamabilis na paraan ang lumaban para bumilis umanga. Hindi ko bibigyan ang tiwala ni Master. Opo, naayos ko na ang daan, sige na. Nakakuha ang host ng random double reward. May nakuha kang key spirit jade. Ang alila mo, pwede nang kapantay ang kapangyarihan mo. Kung wala ka ng kailangan, pwede ka nang umalis. Senior, gusto kong maging disciple mo. Sorry po sa nagawa ko noon. Basta maging disciple mo ako. Tatanggapin ko anumang parusa. May potential ka bilang taga Divine Valley. Sayang, mas mataas pa power mo kaysa akin ngayon. Kahit kunin pa kita, walang balik. Di magbibigay ang system ng reward. Wala pa tayong guro disciple na tadhana ngayon. Darating din ang panahon yan. Hindi dapat pilitin, sige na. Babalik ako, senior. Darating din ang araw na magiging disciple mo ako. Ang dami kong nakakain na rare item ah. Panahon ng magpalit ng anyo. Ayusin mo muna, isuot mo damit mo. Ayaw ko ng eskandalo. Hahaha. Nahihiya si Master. Grabe, nahihiya nga siya. Ialay ang isang patak ng iyong dugo sa akin. Kilalanin mo akong Master.
Salamat mga Diyos. Ang misyon nyo, kumuha ng disciples. Sanayin mo sila. Babalansihin ko ayon sa ambag nyo. Sige na. Disipulong King, lumakas ng 100 beses. Credited na ang bali. Congrats! Nasa unang antas na ng How You Realm si host. Endless leveling up na talaga to. Ang sarap talaga nito. 6 na antas ng How You, nakalusot ng 3 antas sa kalahating buwan. Tinuro ng nakatatanda, diretso sa tunay na landas ng dao. Ang utang na ito ay parang muling pagkabuhay. Sinabi ng unang disipulo at ng pinuno ng lambak na kailangan ninyong pumunta agad sa main hall. May mahalagang pahayag. Kaunti na lang ang natitirang panahon ko. Ang kinabukasan ng Yaowang Valley ay dapat ipasa sa mga bata. King Hiezen, 4 na antas ng How You. Sa mga kabataan, siya ang pinakamahusay, kaya itinalaga ko siya bilang tagapagmana. Bay ninyo, may tutol ka ba? Bilang disipulo ng pinuno, pakiramdam ko ay masyado pang maaga para pumili ng tagapagmana. Bay ninyo, nananaginip ka ba sa araw? Tingnan mo ang totoong sitwasyon. Malubha ang sugat ng pinuno. Hindi pwedeng walang pinuno ang sekta kahit isang araw. Ikaw, na pangatlong antas lang ang lakas. Anong ipaglalaban mo sa akin? Umuurong ka lang ng oras. Kahit bigyan ka ng 10 taon, hindi ka makakahabol. Nakikipagkumpetensya ako sa iyo. Wala akong interes sa pwesto ng tagapagmana. Mayabang ka. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang realidad. Hindi mo alam ang kakayahan mo. Lalabanan kita hanggang makasuko ka. Hindi. Imposible. 6 na antas. Paano ka naging 6 na antas na How You? 6 na antas? Kalahating buwan lang nakakaraan, pangatlong antas lang siya. Anong uri ng henyong progreso ito? Hahaha, ayos, ayos, ayos. Ninyo, tunay kang biyaya sa Yaowang Valley. Ngayon, formal kong inaanunsyo. Si Bai Ningyo ang susunod na pinuno ng Demon King Valley. Hahaha, congratulations, maligayang bati. Bakit? Bakit siya ang palaging napapaboran? Lahat ng magagandang bagay na pupunta sa kanya. Nagkukunwari siyang mabait, pero masama siya. Babayaran mo to. Disipulo ng pinuno ng lambak. Ulitin ko, wala akong interes sa posisyon ng tagapagmana. At baka hindi ka rin mamatay. May kakilala akong tao. Baka kaya niyang pagalingin ang iyong sugat sa kaluluwa. Minyo, wag mo na akong aliwin. Ang laki ng pinsala sa kaluluwa ko. Walang magagawang gamot. Sa buong mundo, sino ang kayang baguhin ang kapalaran? Hahaha, Dining you. Mukhang nababaliw ka na. Para lang umiwas sa pananagutan, nagagawa mo pang mag-imbento ng napakalaking kasinungalingan. Isang maliit na wine curse lang daw ang kayang gamutin ang soul injury. Nga, masyadong katawa-tawa ang sinabi mo. Bai Mingyue, labis mo kaming binigo. Hindi natin dapat isugal ang buhay ng Valley Master. Ganyan nga, Bai Mingyue, tingnan natin kung makakabangon ka pa ngayon. Tahimik! Ang ugali ni Mingyue, pinagkakatiwalaan ko, hindi siya nagsasalita ng wala sa lugar. Ngayong wala ng pag-asa si Valley Master. Bakit hindi subukan ang huling pagkakataon? Baka ito na ang natitirang pag-asa. Sige, bilisan at dalhin siya rito. Valley Master, patawarin niyo akong magsalita ng diretsyo. Iba ang ugali ng nakatatandang iyon. Maliit lamang ang impluensya ko. Baka hindi ko siya mapapapunta rito. Kung gusto niyong ipakita ang sinseridad, baka kailangan mismo kayong pumunta. Sige na, malapit na rin naman akong mamatay. Wala na akong dapat ipagmalaki pa. Valley Master, sa unahan ay ang lugar ng pag-retreat ng nakatatanda. Ako po si Bai ninyo, kasama ang Valley Master ng Medicine King Valley, humaharap po sa inyo. Nakatatanda, ang Valley Master ng Medicine King Valley, nandito po para bumisita. Napakataas ng ere mo bilang Peak Master. Kung hindi nagagamutin ang sakit ko, aalis na ako. Sumusumpa ako sa langit. Lumayo ka. Kahit mamatay ako, gusto kong mamatay dito sa Medicine King Valley. Hahaha. Valley Master, nandito ka na rin naman. Ba't ka pa nagmamadaling bumalik para mamatay? Tanghe, ang lakas ng loob mong sundan kami. Hahaha. Nandito ako para padalhan kayo sa kabilang buhay. Dahil hinaharangan mo ang daan ni Chu King, dapat handa kang mamatay. Prinsesa, bilisan mo. Hanhe, paano mong nagawa? Ang How You Mirror ba ay sapat para labanan ako? Kung mahalaga ka kay Valley Master, patitikman kita ng bone-crushing sword. Kung hindi ako mamatay, dudurugin kitang parang abo. Ikaw? Maghiganti? Pwes, mamatay ka na lang. Pumapatay ka sa lugar ko. Nagpaalam ka ba sa may-ari? Ano to? Ay, isang mapanlin lang pala. Ngayong nandito ka na rin. Sabay-sabay tayong aalis. Nakakabahala ka pa. Hahaha. Ngayon natatakot ka na ba? Lumuhod ka at sumigaw ng 3 beses na lolo. Makakakuha ka pa ng buong mong bangkay. Siyam na yung refinement realm perfection. Impossible. Ako si Tanghi ng Medicine King Valley. Hindi ko alam, mga kaibigang cultivator. Medicine King Valley lang ba ay sapat para pagsilbihan ang amo ko? Amo? Sino ba ang amo nyo? Bata, bakit ka tumatawa? Bastos. Gusto mo bang mamatay? Hayop. Kumilos ka. Magbigay galang sa amo. Ano nang? Amo ang asal ng lalaking ito. Kung kailangan siyang parusahan, nagmatapang palaban sa amo, ba't hindi na lang natin itapon ang abo niya? Ano nang? Isang tabas, tapos na ang lahat. Wow!
Isang iglap na wala ang kanyang buong pagkatao. Anong antas na iyon? Sobrang lakas ng amo. Grabe, sobra siyang malakas. Ang gwapo niya. Super gwapo, Grabe. Lumampas na kayo sa ingay limit. Mas maingay pa kayo kaysa sa mga nanay sa public square. Sobrang galing kasi ng amo. Nakakapanabik talaga. Hindi ba kayo busy sa labas? Bakit sabay-sabay kayong bumalik sa lungsod? Miss ko na si amo eh. Sabay maligo na rin. Sa loob ng bahay mas mabango ang tubig. Hahaha. Nine-tailed heavenly Gurain pala ito. Nakatatanda. Ako pala ang kulang sa kaalaman. Pasensya na kung naging abala ako sa inyo. Sabi nyo, hindi pa kami tadhana ng Master Disipo. Tama nga kayo. Wala na nga akong bansa ngayon. Ako na ngayon ay inutil. Hindi ako karapat-dapat. Hahaha. Grabe, max level tapos mag-reset ulit. Naka-unlock ng hidden job. Gusto mo talagang maging apprentice ko. Kung makakatanggap ako ng master, sobrang swerte ko, kaso lang. Ninyo, huwag mawala ng pag-asa. Ito ang Heavenly Marrow Pill. Pwedeng ayusin ang body mo. Hindi man singgaling ng Divine Bone, mas maganda pa rin sa karaniwan. Bilisan mong inumin ito. Masyadong mahalaga ang pill na ito, Valley Master. Pero kahit ayusin, ordinaryong bone lang. Huwag kang kumain ng junk food. Iwasan si Han ninyo. Simula ngayon, ikaw ang pangalawang apprentice ko. Pero ang sect na ito, hindi mo pwedeng salihan. Nakatatanda, inutil na katawan na ako. Tanungin ko ulit ng huling beses, sasama ka ba sa akin? Handa akong sumama. Master, patawarin niyo akong mag-alay ng 3 beses na paggalang. Patawarin niyo akong magbow ng 3 beses. Congrats, host! Nakakuha ng pangalawang apprentice. Na-unlock ang Emperor Master ability. Lahat ng skill ng apprentice mo, matutunan mo. Mas magiging dalubhasa ka pa. Hahaha, hindi ito useless account. Ngayon ay isang max level expert. Itong apprentice na to, akin na to. Iabot mo kamay mo. Master, ano po ang gusto nyo? Dahil wasak na. Tikman mo mismo lahat ng lasa. Pero matagal nang nawala ang recipe ng fragmented pill. Ang disciple ngayon. Hindi ba masyadong mahigpit ang ginagawa ng nakatatanda? Kailangan pa ba ng recipe? Sundin mo lang nararamdaman mo. Huwag kabahan, huminga ng malalim. Tandaan mo ang itsura niya dati. Basta alalahanin mong mahalaga ito. Itong apoy na ito, sadyang ginawa para sa iyo. Sundin mo lang isip mo, automatikong lalakas ang apoy. Medyo mahirap kontrolin. Isipin mo na lang parang naglalaro ka ng putik. Gamitin ang katawan bilang kaldero. Pagsama-samahin, gawin itong pill. Pwede bang ito na iyon? Pill na nag-transform ng 9 na beses. Walang kapintasan. Master, nagawa ko na. Kita mo. Kung hindi kita pinilit, hindi mo alam kaya mo pala gawin. Simula ngayon, ikaw na ang tadhana ng mga alchemist. Ang level ko, 7th grade Moon Realm. Naka-breakthrough ako. Paano posible yun? Akala ko sirang-sira na ang katawan ko. Sino nagsabi sa iyong inner power ang puhunan mo? Ikaw ang inborn pill spirit sa buong panahon. Innate Pill Valley. Pero dati, divine bone lang ako ah. Pansamantalang natakpan lang ang galing ng Pill Valley. May kaakibat talaga na swerte sa malas. Kapag nawala ang tali, doon ka magsisimula. Kaya pala hindi ako tinanggap bilang apprentice. Matagal mo nang nakita ang lahat. Salamat, Master. Wow, nag-refund si system. Saktong-sakto ang power up. Perfect na pagkumbinsi ni Bro Tongzi. Astig. Pinakamataas na ancient pill scripture. Grabe naman tong welcome gift, kakaibang level. Master, sobra namang mahalaga nito. Hindi ko karapat-dapat tanggapin. Sinabi kong kunin mo na lang. Bilisan mong tanggapin, huwag kang magtagal. Hintayin na lang natin ang refund. Bro Tongzi, pakidoble mo na yan. Huwag mo akong piliting lumuhod para pakiusapan ka. Na-detect na binigay ng host ang ancient pill scripture sa apprentice. Na-trigger ang random 10,000-fold refund. Congrats, host. Nakuha mo ang Supreme Pill Sovereign Token. Pilweng Token. Naririnig pa lang, mapapaluhod na lahat ng alchemist sa buong kontinente. Astig, pakanta ng T-Conquer. Hindi na pwede gawing candy ang pills mula ngayon. Dumating na ba ang immortal? Master, tulungan niyo po ang Valley Master. Patisol niya halos maghiwa-hiwalay na. Grabe ang katatagan ng matandang ito. Sige na nga, dahil tinulungan mo siya kanina, dahil sa puso mong tumulong. Isa na namang divine pill. Nakatatanda, malaki ang utang na loob namin. Bantayan mo siya dito. Pupuntahan ko muna ang tao ni Senior Brother Headmaster. So Junior, nandito ka na. Napagkaitan si nephew mo ng mga basura ng Blazing Fire set. Matindi pa ang pinsala niya. Pumasok na kayong lahat. Kasalanan ko. Nakuha ko pa naman ang isang Heaven Loss Pill. Pero inagaw ni Lisen. Ito ang chance para umangat ang Swan Chen set. Kasalanan ko lahat. Napakahina mo. Isang pill lang na Heavenly Marrow. Guguho na ang will mo. Master, mga uncle. Napakahalaga kasi ng Heavenly Marrow Pill. Nephew mo nyo, isang pill lang yan. Hayaan mo na. Siya ang gumagawa ng anak ng langit, Master Su. Paano ako makakapagpatawad? Sige, panoorin mong mabuti.
Hay, hindi pwede. Ilusyon lang ito. Totoo ba? Puro Chayan Shipil. Donsu, ninakawan mo ba ang Pil God Hall? At may level technique pa. Magsanay ng mabuti, nakaasa sa iyo ang kinabukasan ng Suantian. Ding ding dang. Handang itaya ang buhay. Tapos na, madali lang palang utuin ang bata. Isang candy ay hindi, isang mesa ng candy ang katapat. Hay, naging psychologist na, naging supplier pa. Ang hirap talaga nito. May handaan sa Liihusek sa 3 araw. Inimbitahan ang lahat ng sekta para sa bago nilang henyo. Gamot na ninakaw lang naman, ang kapal ng mukha nila. 2 henyo lang, maghahanda na. Sa atin, isang grupo ng henyo ang nagsasanay. Junior Su, anong balak mo? Sila ang maghahanda, tayo ang bibida. Gagamitin natin ito para ipaalam sa lahat na nagbabalik na ang Suantian. Sige, pupunta tayo sa 3 araw. Ipakita natin sa Liihusek ang pagnanakaw sa Suantian. 100 ulit ang kabayaran. Hahaha, Tianjiao Banquet. Panahon na para ipakita sa mga taga-bukid kung ano ang tunay na kalupitan at kung paano sila lampasuhin. Handa na ba kayo sa sorpresa, mga ulol? Guro, nagbalik ka na. Maghanda na kayo. Pupunta ako sa Liihusek sa 3 araw. Li Tianhai, ang pinuno ng Liihusek, dating disipulo ng Great Elder. Pero lumabag sa patakaran, kaya pinalayas ng Valley Master. Sabi nila, binigyan siya ng Great Elder ng Chayan Shipil para talunin ang Chayan Hu. Ang Great Elder na iyan ang papatay sa inyo. Pag magaling na ang Valley Master, sisingilin ko ang matandang iyan. Isama mo ako kapag nangyari yan. Kailangan ko rin ng dahilan para bisitahin ang makapangyarihang Elder. Mula Tiandao, Kinyon hanggang Beset. Ama, ang daming bisita ngayon. Hindi lang mga kilalang sekta, pati ang 3 malalakas may kinatawan. Zinger, pareho tayong may Chayanbon. Ito ang ating kapalaran. Ang pagpunta nila rito ay para sa kanilang kinabukasan. Para makita ang Liihusek na muling bumabangon, lalampas tayo sa lahat. Huwag mag-alala, ama, dahil sa Chayanbon na ito, malapit ko nang maabot ang Sinya Uriel. Teka, inimbitahan mo ba ang Suantian? Ang Chayan Shipil na iyon, nakuha lang naman sa basurang simuli. Kailangang paalalahanan sila na itikom ang kanilang mga bibig. Kung susunod sila, baka mabawasan ang problema nila. Sa tingin ko naman, wala silang lakas ng loob na pumunta. Nandito na ang sekta ng Suantian. Ama, naglakas loob talaga silang pumunta. Interesante, ako na ang bahala sa kanila. Masyadong maingay sa labas, linisin ang mga basura, huwag istorbohin ang mga bisita. Suantian, bakit ang dami nila? Ganyan ba ang maliit na sekta? Susugod ba sila rito? Hinto. Para lang ito sa malalakas. Hindi kayo karapat-dapat dito. Layas? Ninakaw niyo ang Chayan Shipil ko. May gana pa kayong maghandaan. Wala na bang hiya ang Liihusek? Lapastangan. Kami ay isang sikat na sekta. Hindi namin kailangan ang gamit niyo. Kayo ang may masamang balak, na nanggugulo lang. Hulihin sila, hahaha. Isang sikat na sekta, 2 henyo, para sa Suantian. Isa lang itong malaking biro, mayabang na bata, ang Chayanbon ay bigay ng langit. Kukunin ko ito pabalik, ang lakas mong magyabang. Kung lahat kayo ay may Tianbon, lalamunin ko ang mesang ito. CJ, ipakita natin sa mga mangmang na ito. Grebe. Chayanbon nga. Totoong Chayanbon. Hindi maaari, isang gamot lang ang mayroon siya noon. Ngayon, tuparin mo ang pangako mo. Muli, huwag kang masyadong mayabang. Sabi mo lahat kayo may Tianbon. Pero ikaw lang ang nandyan. Nasaan ang iba? Mga disipulo ng Suantian, ipakita. Masusunod, kuya. Oh, ate, nakita mo ba? Simula pa lang ito. Ngayon, kikilalanin ang Suantian. Li Tianhai, hinayaan mo ang anak mo. Nagnakaw at nanakit. Wala kang hiya. Narito kami para sa katarungan. Hahaha, sige, 10 Tianbon, malaking sorpresa. Pero akala nyo ba, sapat na iyan para hamunin kami? Lakas ang mahalaga rito. Ipakita nyo ang galing nyo. Sinong susugod sa kanya? Pinuno, hindi na kailangan ng malakas. Ako na ang lalaban, isang saksak lang, sapat na. Kibaiksi, tandaan mo, ngayon ang araw ng kamatayan mo. Papatayin kita sa isang saksak, isang hiwa lang, patay ka na. Blazing Blade. Burning Heaven Slash. Sino pa ang magsasabing biro kami? 10 Chayanbon na disipulo, isang Godbon na pinuno, ang levels word technique, ang lalim ng itinatago ng Suantian. Ngayon, sa tingin mo ba, madali mo pa kaming maapi? Inaamin ko, minaliit kita. Pero akala mo ba kaya mo na kami? Maling-mali ka. 3 nasa Bright Moon Realm. Pinakamataas ang 5G rank. Kahit malakas si Kibaiksi, laban sa 3, wala siyang panalo. Kuya Chang Xiao. Tapos na ang warm-up, bumalik ka na. Ako na ang bahala rito. Sino ang taong ito? Nakaputi siya, gwapo rin siya, pero wala siyang spiritual power.
Wala na bang tao saksuan dyan? Tao lang ang ipinadala dahil ayaw makinig ng Lee Husek. At wala silang galang, hindi na kayo dapat umiral. Buburahin ko kayo sa mapa ngayon. Gusto mo kaming burahin? Gamitin mo ang utak mo. Kaso wala ka pala niyan. Maingay. Magsimula na tayo sa iyo. Si. Saner, patayin siya. Pagpira-pirasuhin, gawing abo. Sino pa? Ikaw ang pinakamaingay kanina, di ba? Hindi ako, hindi ako. Boss, mali ako. Mali ang sinabi ko, suko na ko. Suko na talaga ako. Pakiusap, pakawalan mo na ko. Kayo, mga basurang traidor, pinunong Lee, kayo ang naghahanap ng gulo. Huwag niyo kaming idamay. Kasalanan ko ba? Hahaha. CJ, akala niyo ba hanggang dito lang kami? Ipakikita ko sa inyo ang tunay na lakas ng Lee Husek. Hahaha. Blazing Sun Realm. Nakaabot siya sa Blazing Sun. Suyang, magbayad ka para sa anak ko. Labas na. Siyam na nasa Blazing Sun Realm. Namamalik mata ba ako? Ha? Galing mo, Junior Su. Nakasama mo pa ang siyam na iyan. Dahil kasama natin sila. Wala na tayong dapat ikatakot. Hahaha. Mga kaibigan, ako si Litian Hai ng Lee Husek. May atraso sa akin ang Suantian. Bigyan niyo ako ng pabor. May siyam na blood pills dito. Ito ay tanda ng ating pagkakaibigan. Siyam na high-grade pills. Kahit sino sa Blazing Sun ay matutukso. Sigurado akong. Haha, napakagalante mo naman, Pinunong Lee. Ang kapal ng mukha mong ipakita yung kalokohan. Sabi mo yung mga tao noon ay basura. Sobra na yung pambabastos mo sa akin. Haha, tipikal na ignorante. Ang aming amo laging kumakain ng siswidan. Parang kanin lang sa amin yon. Pangkaraniwang pagkain ng amo. Amo ko nga plano pa sana lokohin siya para makakuha ng maganda. Di ko akalaing ganun siya kakuripot. Pagbati, amo. Sudaoyu, ako ay nagkamali kanina. Ang Fuyao Pavilion ko gustong makipag-alyansa sa Saksuan Changsek. Magkasama tayong lalaban o aatras. Yan talagang plastic na walang hiya o. Lesiu, ngayon mo lang naisip lumapit sa amin, sayang. Huli na. Ang Fuyao Pavilion namin ay top sec. Pag nag-alyansa tayo, wala namang masama sa inyo. Top tier daw. Mayabang kayo sa Fuyao Pavilion, wala pa kayong karapatan. Kung gusto mong sumunod, dapat sumusunod ka sa Saksuan Changsek ko. Pwede ko pag-isipan yun. Handa nang sumunod ang Fuyao Pavilion ko. Ang Chayan Dao Sec ko, susunod din. Susunod din, tapos sino pa? East Sea Sec namin, susunod din. Sa tingin nyo ba junk shop ang Suan Changsek namin? Di kayo karapat-dapat. Suyang, huwag kang mayabang. Ang master ko ay elder ng Medicine King Valley. Lonan Sheng, ang tagabati ng Valley, padating na. Kung lumuhod na kayo habang maaga, baka pwede pang ayusin. Yung Valley master nyo nga, luluhod din pag nakita ako. Ginagamit mo sila para takutin ako. Nakakatawa. Medicine King Valley, narito para batiin. Andyan na ang mga tao ni Master. Lagot na kayo ngayon. Tingnan natin paano nyo ayusin to. Malaking respeto kay Valley Master. Lumingon ang Liu Sec, pinalad. Nasa Liang Realm ka na. Valley Master, tulungan niyo po ako. Pinatay ng Suan Changsek yung anak ko. At ang elder ko. Yan ang punot dulo. Valley Master, parusahan mo siya. Huwag siyang bigyan ng kapatawaran. Kay Valley Master, may saksi kami dito. Hindi lang siya ng gulpi. Sinabi pa niya, kahit kayo raw, luluhod sa harap niya. Kahit daw kayo, magyuyuko sa kanya. Mga payaso lang kayong lahat. Karapat dapat ba kayong bastusin ang master ko? Gusto niyo bang mamatay ang Suan Changsek? Pag hindi tinanggal yan, magagalit lahat ng tao. Pakiusap, Monster King, tulungan mo kami. Sige, gusto niyo yan, ibibigay ko. Sukang Hai at Song yan, atakihin na. Opo, Fortress Master. Sali ako. Bakit? Prinsesa. Bakit di mo siya pinatay? Tama ka, napaisip tuloy ako. Lei Chencheng, maraming salamat sa pagligtas. Napatay na lahat ng kalaban. Si Litian Hai na lang natira para kay Master. Hindi. Impossible. Sigurado. Hindi totoo yan. Paano kayo nakarating dito? Master, di ba sabi mo pupunta ka rito sa Liu Sec para magreklamo? Pag gumaling si Fire Lord, dali-dali kaming pumunta rito para suportahan ka. Galing mo sumabay sa eksena. Ano mang bagay ng nakatanda, usapin din ng Monster King Valley yan. Sila tatlo, bakit sila nandyan? Kayo rin ba ang nagdala sa kanila? Pagbati sa inyo, Lolo. Valley Master pala tawag sa kanya yung Lolo. Sino nga ba siya? Matagal ko na hinintay ang araw na to. Si Naksukang Hai hindi pa bumabalik galing Liu Sec. Di pa rin ako mapakali. Master, huwag kang mag-alala. Patay na si Lei Chansheng. Si Bai Ningyu, parang daga na lang. Sino bang makakastop sa akin? Isama na rin natin si Li Shixiong at anak niya pa uwi. Para makumpleto pamilya ni Master. Ayos, napaka-considerate mo. Pero pinauna ko na si Naksukang Hai. Di pa rin nagpapakita. Oras na, simulan na.
Ang dating Volley Master, si Lei Chancheng, namatay na. Ngayon, si Chu Qinghe ng sekta natin ang tatanghalin Volley Master. Volley Master, taas noo ka na. Haha, Su Hall Master, nadakip niyo si Bai Mingyu. Ayos na ayos. Mali ka, nandito ako bilang kinatawan ng Suan Tiang Sect para bisitahin ang Medicine King Valley. Naglakas loob kang tumalikod, Su Kanghai. Hulihin siya. Nagrebelde kayo ha. Totoong traitor ikaw ang Monster King Valley. Lunan Sheng, tumulong ka. Ginawa niyong Valley Master si Chu Qinghe. Inutusan akong patayin ang lumang Valley Master at pinadala si Tanghe para patayin ako. Kung hindi dahil sa master ko, matagal na akong patay sa gubat. Walang kwentang kasinungalingan. Master, hulihin na yang baliw na yan. Sige, sino to? Tianhai. Di ba inutil na si Li Tianhai? Bakit ka ba nag-aalala, Elder? Kasi anak ni Lunan Sheng yan. Anak mo pala ako. Bay ninyo, bitawan mo siya. Papatawarin kita. Umamin ka sa harap ng lahat. Buhay ko pa rin siya. Master, wag po. Tigil. Ako nagsinungaling. Ako nag-utos kay Tanghe para patayin si Bay ninyo. Lahat para kay Chu Qinghe. Ngayon, bitawan mo siya, Kite. Ha? Turn niyo na para mamatay. Medicine King Valley Disciples, makinig. Hulihin ang dalawang traidor na to. Hahaha, kita niyo na ba? Dito, lakas lang ang masusunod. Katotohanan at katarungan. Puro kalokohan lang yan. Patay na si Lei Chancheng. Paano niyo babaliktarin to? Buhay pa ang Valley Master. Anong sabi mo? Totoo ba yung Valley Master? Ha? Sira na ang kaluluwa. Buhay pa si Bai Ningyu. Yung master mo, inutil lang siya. Ikaw rin, baliw ka na. Bastos, Lord Liu Yang. Half-step Emperor So. Elder, salamat sa respeto. Estudyante ko yan. Wala kang karapatang galawin. Oh. Akin dapat ang araw na to. Ang espadang ito para sa master ko. Inumin mo siya. Ano na talaga level niya? Sino pang nagmamagaling sa master ko ngayon? Si Bai Mingyu lumabas na sa Medicine King Valley. Dalawa sila. Sinaktan ang elder ko. Pinatay ang disciple ko. Isang malaking kahihiyan sa Medicine King Valley yan. Pag di pinatay ngayon, baliwala na ang sekta. Tapos na ang relasyon natin. Sekta muna. Bai Ning, ikaw at master mo di makakaalis. Form the formation. Patayin sila. Walang usapan pa. Patayin. Master, gusto mong mamatay? Sige, ibibigay ko iyan sa kanila. Tigil. Buhay pa ang Valley Master. Si Patriarch, nagpakita na. Nagdala ka pa ng gulo sa Valley Master, Traidor. Nag-ambisyon kang umagaw ng posisyon. Nag-udyok ka pa ng rebellion sa disciples. Alam mo ba ang kasalanan mo? Hahaha. Tama, pinapaboran nyo. Ang throne dapat sakin. Dapat ako yan. Makitid ang isip. Karapat dapat ka ba? Hindi ako. Hahaha. Papakita ko sa'yo ngayon, karapat dapat ako. Traidor. Naglabas ka pa ng Devil Cauldron. Nabaliw ka na. Hahaha. Supremo, matanda ka na. Ancient Devil Cauldron. May masamang kapangyarihan sa loob. Hala, may tagong kayamanan sa loob ng cauldron. Akin na lang to ngayon. Hahaha. Hahaha. Senior, pakitulungan po kami. Ano, si Liang Jing ba magpapakamatay? Ang madilim na kalderong uhaw sa dugo. Gamitin ang dugo bilang gabay. Kapag ganun, masasagap niya ang kapangyarihan. Kapag inabsorb ko lahat ng lakas ng kaldero, baka palampasin kita. Ito ba ang tinatawag mong mahusay na senior? Gusto niya kaming ipahama. Takot mamatay. Sumama sa masama. Walang pwedeng magsalita ng masama kay master ko. Lahat ng disipulo, makinig. Umalis agad. Hahaha, lakas. Ito ang kapangyarihang kontrolado ang lahat. Opo, master. Sa tingin mo ba ngayon, hindi ako karapat-dapat? Luhod ka na ngayon, bata. Kilalanin mo akong amo mo. Papatawarin kita. Ikaw ang dapat lumuhod. Hahaha. Kung paluhurin mo ako, ikaw panalo. Ano bang ginawa mo sa akin? Impossible. Hahaha. Iyan ba ay token? Parang na-clear button ito ng mundo ng alkemya o. Demon o immortal, walang pek. Pwedeng maging pugo kayong lahat. Nasa akin na ang authority. Kasama pati buhay nyo. Hindi ko na kailangan pindutin pa ang confirmation key. Auto-execute ang system. Lunan Sheng, ano? Karapat dapat ka ba talagang maging amo ko? Ang tulad mo, di karapat dapat makihalubilo sa mundo. Hindi dapat, nilalabanan mo ang langit. Anong landas ang gusto kong tahakin? Ikaw ba dapat magtakda? Tama si master mo, dahil sa pansariling pagnanasa. Nagpakasama ka, binigo ang gurot ni Nuno. Tinakwil ang dangal. Di ka karapat dapat, magpakamatay ka na lang. Wag po, senior, patawad po. Handa akong ialay ang kaluluwa ko, habang buhay kitang paglilingkuran. Nakikiusap po ako. Di ka karapat dapat magpakamatay. Totoo nga ang lahat ng sinabi ni Chancheng. Malalim at malakas itong tao. Nagkamali pa ako ng sabi kanina. Karapat dapat akong mamatay.
Elixir energy naging espada. Siyam na espada paikot sa elixir. Ito ang pinaka-powerful na sword pill na nasa lumang aklat. Ilaw na Valley of the Medicine Masters ang nagbantay sa madilim na kalderon. Alam lang naming may masama sa loob nito. Pero yung nakatago sa ilalim ng suan mo, napakalaking kayamanan pala. Iyan ang Divine Marrow Pill. Ayon sa alamat, kaya nitong muling buuin ang pundasyon. Nagpapahaba ng buhay ng isang milenyo. Itong pill, kapalit ng sword pill. Tapos na. Senior, ang bigay mong pill ay parang pangalawang buhay na rin. Habang buhay naming tatandaan iyan sa Valley of Medicine Kings. Bata pa ako dati, hindi ko nakita ang galing. Zigzag, kakaiba nga ang itsura ng pill na to. Parang may special effects na agad. Pero feeling ko, pangit, baka yung malakas na master ng sword, ginawang pill ang sarili niya. Bahala na, akin na to ngayon eh. Ay nako, pwede na akong mag-relax. Laging away o pako lang ako nitong nakaraan. Nakakapagod magpanggap. Si Bai Mingyu, loyal 100. Power, 7 TV level, Brilliant Moon Realm. Iking loyal 100. Power, 5 TV level, Grand Profound Realm. Power return, 50 death. Si King parang rocket kung mag-train. Pero ako, parang ang bagal umangat sa Sun Realm. 200 return pero ganun pa rin kabagal. Hay, buti na lang may sword pill ako. Maghanap pa yan ng kawawang baguhan, tapos biglang bibigyan ko ng pill. Agad-agad, lilipad na lang sa ere. Baka magpapaama agad. Hindi magpipili ng guro. Ang saya ng script na to. Sige, enough na ang pahinga. Next stop, kukuha ng disipo. Uncle Sue, may nakuha na ba kayong tao? Kita mo naman, wala kang kahit langaw eh. Sabi pa nila, kagalit na natin lahat ng mga sekta. Sino pa dyan ang lalapit? May Sword Bone Genius sa test stage. Mas bihira pa sa Divine Bone. Ang balita, tinanggihan lahat ng sekta. May napili na raw siya. Tumigil siya sa harap ng Xuanshan sect. Hindi naman pwede yun Gusto kong pumasok sa sekta. Yes? Uncle Sue. Ito ang master ng Lotion Peak. Magpupugay ka sa kanya, pasok ka na sa sekta. Bata pa kasi, ang Xuanshan sect, second rate lang. Itong Peak Master, ordinary lang din ang power. 3 taon na, iisang disciple lang nakuha. Sayang ang sword bone mo dito. Noong nakaraan ay sword immortal ako. Ngayon, nagising ang aking body. Ang nararamdaman kong sword key, andito sa Xuanshan sect. Pansamantalang, magpapamember na lang muna. Makakuha muna ng sword, bagong plano na. Handa akong maging disciple ng Lotion Peak. Warning, 0 loyalty. Pag bumaba pa ng 20, magkakaroon ng balak pumatay sa master. Negative ang loyalty, parang asong askal. Sandali, maganda ang sword bone niya. Kami ang kukuha sa kanya, dito sa sect natin. Tinanggap na niya ang Xuanshan sect ko. Tinanggap. So what? Dalhin siya dito. Ito si Young Master Gigeth Daf ng Jinshan Gate. Ano bang liwanag sa kanya no? Ipagpalit ang sword genius mo sa kanya. Jackpot na kayo, Xuanshan sect. Tinread nyo lang sa siraulo ang sword talent. Open na open ang pang-aalipusta kay Uncle Song. Sobrang lala ng pang-insulto. Arf, hehe. Sa kabila ng ganito, nakakaya pa rin niyang magtimpi. Ang tibay ng loob niya. Uy, papayag ka ba? Sagot. Totoo ngang inutil. Sigurado, susuko yan. Nick Xuanshan sect ba? Hindi ako kayang protektahan? Sige, papayag na ako. Nakakahiya naman kung palitan talaga. Lampa talaga, ayan na. Payag ka bang maging disipo ko? Hihi, sarap ng asaran. Masarap mang inis, hahaha. Kailangan mahuli. Manikluhod ka ng 3 beses. Ipagpapalit mo kay master ko. Hey, Master, congrats, pangatlong disipo mo na. Nakakuha ng greeting gift si Master. Ceremony ng pagpapakita ng mapa. Si King 1, 50 lang ang loyalty kay Master. Pakitutukan po ang disipo. Hehehe, bobo na disipo, inutil na Master perfect match. Swak na swak, tingnan nyo. Hindi pwedeng para sa'yo ang ganitong tao. Pumunta ka sa amin, gawing anak ng Diyos. Unlimited resources, kunin mo lang. Ganitong Master, hindi bagay sa'yo ang Jinshan Gate. Ang tunay na marunong, alam maghintay. Master, kapwa bagsak din ba tayo ng tadhana? May pag-asa pa bang makaganti? Ngayong disipulo ka na. Unang lesson mula kay Master. Sino mang nanakit, dapat mapasama sa dugo. Si Suyang, nabaliw na. Dahil lang sa siraulo, hinamon ang Jinshan Gate. Lumuhod ka na bata, magmano ka kay Lolo. Baka palampasin pa kita. Disipulo, panoorin mo. Yee! Bakit sobrang lakas niya manghama tungkol sa pagiging master at student? Kahit Jinshan Gate, di ka maliligtas. Silibaten, 5D level Grand Mirror, binuwag agad. Ikaw. Karapat dapat kang maging master ko. Mayroon akong 1,000 taong sword bone. Tagatadhana akong sword cultivator. Kung kukunin mo ako, gagawin kitang sikat sa buong mundo, Xuanshan sect. Ang sword bone. Wala yan, disciples ko lang hinihintay ang kinabukasan mo. CJ, ako si Du Fengmang. Nangangakong kapag nilabas ko ang sword, pupuksain ko ang Xuanshan sect mo. Tandaan nyo yan. Ang tawag dito, kung sino ang nanakit sa akin, babalik sa kanya ng doble. Lahat natutulog na. Ang pulang kulay, ang ganda. Mula ngayon, dito na ang iyong sekta. Ito ang tahanan mo, pasok tayo. Talaga bang magiging tahanan ito?
Sushi di, ngayong bumaba ka ng bundok. Malaki ang pagkakagulo mo. Ito ba ang bagong tinanggap mong alagad? Gusto ko ang bata na ito. Ito ang ziling sugudan. Pwede nitong palakasin ang kaluluwa at pahabain ang buhay. At meron pang Bingjiu Suigaw. Tinatanggal nito lahat ng peklat mo. Ang espada na ito, ang pangalan ay Liuyun ni Shang. Isa itong napakagandang sandata. Magaan parang ulan, matalim parang hamog. Ngayong araw, ibinibigay ko ito sa'yo. Sana'y magamit mo agad sa sarili mong proteksyon. Dahil binigay nila sa'yo ito. Kunin mo na lang, sige na. Kumikinang, hehe. Ang saya. Hihi, sandali, kakaiba ang kanyang aura. Patingin nga ako. Ha, sadyang inalis ang pinagmula ng lakas. May higit 300 tagong sugat sa katawan. Ang kaluluwa niya ay sobrang mahina, pwedeng maglaho anumang oras. Kahit ang mabagsik na tigre, di kinakain ang sariling anak. Tunay ngang walang kwenta si Qin Huai, punong tagapamahala na si Xiao, at si Qin Wanshimi. Bagamat anak siya ng pinuno ng Jing Shanmen, sa totoo lang, anak siya sa labas. Bata pa lang, puro hirap ang dinanas. Kamakailan lang, itinapon pa ng Jing Shanmen sa Wenden City. Naging pulubi siya, kung wala si Uncle Sushai. Ang tungkol sa Jing Shanmen, isusulat ko muna ito, mga kuya at ate sa sekta. Tara na. Guro, nandito ka na. Ito ang pangatlo mong kapatid na babae sa sekta. Qin Wanshimi. Sa wakas, may kapatid na akong babae. Guro, Shimi, pwede na siyang pumasok. Magpakita kayo sa maliit ninyong amo. Maligayang pagbabalik sa sekta, amo. Congrats sa pagpasok mo, maliit na amo. Siyam na nilalang mula sa Liang Realm, naging alagad at katulong. Anong klaseng lugar ba talaga ang Suanshan Sect? Sino ka ba talaga? Guro, ang pangatlong sister. Bakit parang may mali sa kanya? Wanwan, pagod ka na bang magkunwari? Hihi. Hindi kinilala ng ama. Puro pangutya ang dinanas. Kasama lang ang ina. Ngunit nakitang namatay sa sakit. Nagkunwaring baliw para mabuhay. Bawat araw mo ay parang panganib, di ba? Pangatlong sister, galit ka. Nasasaktan ka, pero mas takot ka. Takot na sa pagsali sa Suanshan Sect ko. Wala nang pag-asang makapaghiganti. Naghihintay ng pagkakamali, wala nang atrasan. Pero sa pagpasok sa sekta ko, ang kaaway mo ay kaaway ko na rin. Poprotektahan ko ang buhay mo. Wanwan, pwede mo nang alisin ang baluti mo. Hahaha, kapag niloko mo ako, kamumuhian kita habang buhay. Patunayan natin yan habang buhay. Simula ngayon, ito na ang tahanan mo. Sister, nandito lang ako. Salamat sa iyo. Loyalty, umabot na sa 100. 400 enough cultivation reward na trigger. Hahaha, naniwala rin sa wakas. Bata pa ang batang ito. Pero dami ng pait sa puso. Junior Brother Su, ayos lang ito. Naging emosyonal lang ang alagad. Sakto ang dating mo, saksihan ang regalo ko. Supreme Sword Pill, matagal na itong nawala. Brother Su, saan mo nakuha ang ganyang kayamanan? Junior Brother Su, gusto mo ba kaming? Higtan kaming mga matatanda? Random multiplayer na trigger. Nakakuha ng 1,000 Heavenly Soul Pills. Basagin ito para magpatawag ng malakas na alagad. Lalaban sila ng 1 oras. Eksaktong 1,000 piraso. Hahaha. Parang may dala na akong buong hukbo. Ahahaha. Hindi ko ituturo ang teknikes. Siya ang gagabay sa landas mo. Ito ang huling hiling ng Sword Emperor. Sword Intent True Map. Nakikita ko ang karagatan ng mga espada. Ang dulo ng landas, Sword Heart Clarity. Pinagmulan ng kapangyarihan. Ang babaeng ito ang susunod na Sword Emperor. Random multiplayer na trigger. Nakakuha ng 1 Sword Venerable Token. Gamit ang token, utusan ang lahat ng Sword users. Hahaha, mabuti. Wala nang makakapigil sa atin. Hahaha, alagad, itago mo muna ang scroll. Ngayon, magtuturo ako sa inyo. Ama, namatay si Elderly sa Wanden City. Pinatay siya ni Suyang ng Suanshan Sect. Ginawang alagad pa niya ang aliping si Qinwan. Suanshan Sect, sino ang sektang iyan para kalabanin ang Jintian Gate? Isama mo sina Elder Zeng at Qian. Sugurin at wasakin ang Suanshan Sect. Isama na ring patayin ang aliping iyon. Masusunod, ama. Young Master, may mali. Nasa tarangkahan na tayo. Walang nakapansin sa atin. Kahit ang barrier hindi gumana. Siguro alam nilang lagot sila. Kaya nagtatago na sila sa loob. Nagtatago sa akin. Tingnan natin hanggang kailan sila dyan. Wastakin ang tarangkahan. Tingnan natin kung lalabas sila. Luyang, lumabas ka rito at mamatay. Sinong nanggugulo mula sa Jintian Gate? Sinusugod ng Jintian Gate ang sekta natin. Gusto nilang ibigay natin si Qinwan. Sister! Ha? Guro, dahil po ito sa akin. Ako na lang ang haharap sa kanila. Ayaw kong madamay ang sekta. Alagad ka ng Luotian Peak. Ang hindi pagtakas ay katapangan. Ang pag-ako ng pananagutan ay dangal. Mahusay. Sa loob ng maraming taon. Bukod kay ina, wala pang humarang sa harap ko ng ganito. Ang lakas ng loob ng Suanshan Sect. Itago ba naman ang taksil naming alipin? Kapag hindi niyo binigay, Qinwan, wawasakin ko ang bulok niyong sekta. O, baliw na kapatid. Hindi ka na nagpapanggap. Ilang taon kang nakaluhod. Hindi ba masakit ang tuhod mo? Basurang buhay, di dapat sa Divine Bone. Huwag. Huwag mong hawakan ang mga bulaklak ko. Kino? Ano, lalaban ka pa? Ikaw na isang basura. Sino ka? Kinuha niya ang Divine Bone mo. Sinira ang kinabukasan mo. Ininsulto ang iyong ina. Sinira ang pamilya mo.
Inapi ka niya ng 10 taon. Tinapakan ang dangal mo. Kinwan, anong gusto mong gawin? Kapatid aking kapatid, patawarin mo ako. Pinilit lang ako ni ama, magkadugo tayo. Nye. Dugo. Noong naghihirap ako, pinagtawanan mo akong basura. Noong nakuha ko ang bunga, inudyukan mo si amang saktan ako. Noong nagbaliw-baliwan ako, katuwaan mo ang saktan ako. Ngayon, may gana kang banggitin ang dugo. Ang kinuha niya, dapat lang ibalik. Ah. Guro, madumi na ang bagay na ito. Puno na ito ng dugo at kahihiyan. Gusto kong tahakin ang sarili kong landas. Umalis ka at sabihin kay Kinhui, kapag hindi tinuruan ang anak, kasalanan ng ama. Ako na ang magtuturo sa kanya kapag nanggulo pa kayo sa amin. Opo, aalis na po kami. Mabuti. Dahil nandito siguro, wala akong kinatatakutan. Tumayo ka na riyan. Sa landas na tatahakin, sasama ako sa iyo para lumaban. Guro, naintindihan ko na ang sword heart technique. Ang huling antas. Pakinggan ang huni ng espada. Ang ataking ito ay tinatawag na Defying Destiny. Dumaan sa maraming hirap. Nakaranas ng kahihiyan. Ang sword heart ay mananatili. Swanshan Sect, ibigay ang taksil na si Kinwan. Isara niyo ang sekta ng 100 taon. Para makaiwas sa pagkawasak. Taksil na anak, nakita mo ang ama mo. Bakit hindi ka pa lumuluhod? Ama. Kinhui, mula noong 10 taong gulang ako. Kinuha mo ang divine bond ko para kay Kini. At pinatay ang aking ina, doon pa lang. Tapos na ang relasyon nating mag-ama. Puro ka kasinungalingan. Ngayon, lilinisin ko ang pamilyang ito. Third Elder, hulihin siya. Ano? Ang tarangkahan ng Swanshan Sect. Akala niyo ba basta-basta niyo lang mapapasok? Lise, itong upgraded sword flow array. Kasama ang myriad sword map. Kahit liyang realm ay mahihirapan dito. Hahaha. Sword intent flow. Magaling pero sa tingin mo ba? Hindi niyan mapipigil. Ang Jintian gate ko. Lahat ng alagad, makinig. Sugurin ang sekta. Walang ititirang buhay. Ye. 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 Haha, Sect Leader Kin, ang init ng ulo mo ah. Elder Bay, Valley Master Lei. Anong ibig sabihin nito? Away namin ito ng Swanshan Sect, kaibigang Yang. Iniligtas niya ang buhay ko. Sect Leader Jin, ang dami mong dalang tao. Para apihin ang tagapagligtas ko. Parang mali yata. Sect Leader Kin, kung totoo ang pagpatay mo sa iyong asawa, ito ay isang karumaldumal na krimen. Ang Medicine King Valley, bilang matuwid na sekta, kung babaliwalain lang namin ito, paano pa ang katarungan? Pagkalipas ng 3 araw, sa Central Plaza ng Wandan City, ipapakita ko sa madla ang sining ng aninong liwanag. Hahayaan kong makita ng mga naglilinang sa timog. Sa likod bahay ng pamilya Qin 10 taon na ang nakaraan. Kung ano talaga ang tunay na nangyari. Tingnan niyo ang pamilya Qin ng sektang Jingshan. Kung paano niyo tinapakan ang laman at dugo ng sariling kamag-anak para maabot ang mataas na posisyon niyo ngayon. Sa lamin ng nakaraan, nangangahas ka, suwail na anak. Hugutin ko at tutunawin ang iyong kaluluwa. Dahil nakatakda na ang 3 araw na usapan, pinunong Qin. Bakit hindi? Hayaan ang buong mundo. Mag-alis na kayo. CJ, maghihintay ako sa lungsod ng Wendan. Tingnan natin kung anong gulo ang kaya mong gawin. Pagkalipas ng 3 araw, lahat ng utang bago man o luma ay babayaran. Alice? Guro, hindi naging mabuting alagad ang iyong disipulo. Nagdala ako ng malaking gulo sa ating sekta. Ang mangyayari sa loob ng 3 araw, hayaan niyo pong ako ang mag-ayos. Lahat ng ebidensya at mga saksi, pati na rin ang mga utang na dugo noon. Isa-isa ko itong ilalantad sa harap ng lahat. Sa ilalim ng sikat ng araw, hinihiling ko sa guro ang inyong suporta. Tumayo ka. Maghihintay ang iyong guro upang makita kung paano ang disipulo ng sektang Suantian ay ayanig sa kalangitan ng timog na ito. Ngayon, sa inyong mga kasama sa timog, makinig kayo sa sasabihin ko. Tingnan niyo ang dumi sa loob ng sektang Jingshan. Kung gaano ito kabaho. Ang mga tulad kong inapi at ninakawan ng lahat. Ay hindi lang ako. Ah. Si Kinwang, ang hayop na iyon. Noong namimitas ako ng gamot sa labas ng lungsod, sa pilitan niya akong dinala sa kanyang mansyon. Pinahirapan niya ako ng 7 buong araw, kung hindi dahil sa Panginoon ng pulo ng siyam na bituin. Matagal na sana akong naging kalansay. Gusto ni Kinhui ang espiritong katawan ng katuwang ko. Sa pilitan siyang kinuha nito, pinuntahan ko siya para magpaliwanag. Ngunit winasak niya mismo ang aking dantian. Pinatid niya ang aking mga ugat ng espiritu. Hindi natagalan ng katuwang ko ang kahihiyan. Pinasabog niya ang sariling kaluluwa, kahit ang kanyang bangkay ay walang natira. Anak, hindi kita titigilan hanggang maging abo ka. Hindi na ako magiging tao. Mga alagad ng Jingtian, makinig sa utos. Patayin silang lahat, walang ititira. Haha. Ay. Para ito sa mata ni ina na sinira mo. Para ito sa aking banal na buto na kinuha mo. Para ito sa lahat ng paghihirap ko noon.
Pinilit mo ako. Ye! Guro, hayaan niyo akong tumapos nito. Ama mo ako. Hindi mo pwedeng. Alam ko nang mali ako. Patawarin mo ang iyong ama. Ganyan din lumuhod si ina sa iyo noon. Duguan ang mukha sa pagsusuma mo. Nagmamakaawa na palayain kaming mag-ina. Pero anong ginawa mo? Sinira mo ang mata niya. Dapat mong ibalik ang matang iyon sa kanya. Ina, naiganti na kita. Nakikita mo ba? Salamat guro sa pag-alalay sa akin. Salamat sa pagbigay ng sword bone. Salamat sa pagtuturo ng dao. Salamat sa pagkakataong mabuhay muli. Hinding-hindi ko ito malilimutan. Tapos na ang paghihiganti. Mula sa araw na ito, tapos na ang nakaraan. Mabubuo na ang puso sa dao. Huwag sayangin ang espadang ito. Huwag sayangin ang butong ito. Huwag sayangin ang iyong sarili. Hindi ko po kayo bibigyan, guro. Supreme Sword Bone. 3,000 taon ko itong hinanap noon, pero hanggang mataas na antas lang ang nakuha ko. Paano ito napunta sa pulubing iyan? Dapat ko itong kunin bago ito tumibay. Sino ka? Ibigay mo siya sa akin. Bakit ko ibibigay ang alagad ko? Sayang ang Supreme Sword Bone sa pulubing iyan. Isa lamang itong aksaya. Ang banal na bagay na ito, para lang sa isang reincarnated na Sword Immortal. Mapangahas? Kahit pamuli kang nabuhay, nasaksuan kong realm ka lang, ang lakas ng loob mong magwala rito. Heavenly Sopil. Pinipilit ang lakas, bata, malaki ang kapalit ng ginagawa mo. Magaling ka at napansin mo. Pero anong magagawa mo? Pitmaster Su, ibibigay mo ba siya? O ako mismo ang kukuha sa kanya? Sword Immortal, bakit hindi ka magsanay ng mabuti? Sa halip na magnakaw ng buto ng alagad ko, at napakayabang mo pa. Kung nagpakumbaba ka lang sana, baka nabigyan pa kita ng pagkakataon. Kaso pinili mo ang kamatayan. Sino ka ba sa akala mo? Isang basurang umaasa lang sa iba. Noong nasa Immortal Realm pa ako, wala ka pa sa mundong ito. Dahil ayaw mong makinig, mamatay ka na. Magsama kayo ng pinuno nyo. Wala kayong laban sa akin. Suyang, ikaw na ang susunod. Mingyu, panoorin nyo. Sa paglalakbay, may mga taong mayayabang. Dapat lang silang linisin. May Heavenly Soul Pill ka rin? Isa lang ito. Mahirap ba ito? Kumpara sa koleksyon mo, parang basura lang ang mga ito sa akin. Impossible. Ikaw, sino ka ba talaga? Sabi mo umaasa lang ako sa iba, di ba? Huwag kang magsaya, sumabog ka. Ikaw, daya mo. Pinaghirapan ko ito sa dati kong buhay. Marami talaga akong gamot. Daya ba iyon? Iyan na ba ang lahat ng kaya mo? Langit at lupa, yin at yang, hiram na lakas para maging immortal. 10 kaluluwa, magbalik sa pwesto. Immortal, bumaba sa bundok na ito. Pinilit niyo akong gamitin ang bawal na teknik. Sinira niyo ang kinabukasan ko. Lahat kayo ay magiging abo. Ubos na ang mga kaluluwa mo. Ano pang laban mo? Panghihiram ng lakas ng immortal. Kapag lumampas sa limitasyon, kamatayan lang ang dulo. Gaano ka katagal lalaban? 10 piraso lang ba ang kaya mo? Nangungulekta ba siya ng Heavenly Soul Pill? Heavenly Soul Pill, isa ba siyang mas malakas na immortal? Sandali lang, nagkamali po ako. Patawarin niyo po ako, senior. Nabulag po ako sa kasakiman. Nakakita ako ng banal na espada rito noon, kaya ako ay naging sakim. Ngayong naiisip ko, sa inyo nga po pala iyon. Paano magkakaroon ang maliit na sekta nito? Handa po akong magbayad sa kahit anong paraan. Negatibong katapatan, hindi nga ako nagkamali sa iyo. May dalawa kang pagpipilian. Magpakamatay o ako ang papatay sa iyo. Wala na ba talagang awa? Kasalanan mo iyan. Kung hindi ako mabubuhay, sabay-sabay tayong mamatay. Magsasama-sama kayo sa hukay. Impossible. Nakita ko na ang tadhana mo. Kung gusto mong magtagumpay, kailangang muli kang mabuhay. Makakatagpo ka ng malaking swerte. Kung mahahawakan mo ito, lalakas ka ng husto. Kung hindi, katapusan mo na. Tandaan mo, magpakamatay ka na.
Hahaha, tama nga ang hula mo, matandang gi. Tadhana nga naman. Ako si Giwuji. Binabati kita, senior. Kasabot ka ba niya? Hulaan ko lang po ang tadhana niya noon. Nakita ko ang swerte niya sa susunod na buhay. Napagkakataon ko na rin po. Kaya narito ako ngayon para hilingin gawin niyong alagad ang taong ito. Gagalaw ang jade na ito kapag malapit siya. Bilang pasasalamat, may nahanap akong sikretong lugar dito. May bagay roon na may malaking koneksyon. Hindi ko ito magawang makuha. Kaya sinarado ko muna ito. Ito ang susi sa selyo. Sana ay makatulong ito sa inyo. Swerte, may dumating na tulong. Mukhang interesante ang selyadong bagay. Sana hindi ako mabigo nito. Aalis muna ako ng malayo. Saan po kayo pupunta, guro? Mapanganib ba? Sasama po kami. Kakaayos lang ng pundasyon nyo. Mag-ensayo na lang kayo rito, iyon ang mas makakatulong. Bagay na kinatatakutan pati ng immortal. At may makukuha pang alagad, hindi magiging boring ang biyaheng ito. Isang mortal, susubok sa sikretong lugar. Hahaha, ay, ese. Nakaabala ba ako? Hahaha, lumuhod ka sa harap ng immortal. Gets mo? Tuturuan kita. Gumagalaw ang Jade. Siya ba ang sinasabi ng matanda? Nananakot ng mahina, hindi ka karapat-dapat tawaging kultibador. Huwag kang makialam, ese. Lumuhod ka sa harap ng hari. Ah, matandang Liu. Sirain mo ang matandang babaeng kiyan para sa akin. Lesiu. Sino mang lumabag sa aking amo ay mamamatay. Paglalakbay ng isang hakbang sa isang kisap mata. Malakas siya sa antas ng dipo. Ah, patawad, senior. Ako'y bulag at hindi kita nakilala. Inaabuso ang kapangyarihan. Delikado siya kung pababayaan. Litset, bagaman isa kang ordinaryong tao. Maganda ka naman. Manatili ka sa tabi ko bilang tagapaglingkod. Sisikapin kong mapayapa ang buhay mo. Gusto mo bang maging alagad ko? Ako ang ikatlong prinsesa ng dakian ng Hilaga, Silangan. Jayang Lingsuan. Sa tingin mo ba dapat ka pa ring maging guro ko? Hindi ako namimili ng identidad sa pagtanggap ng alagad. Basta nirerespeto mo at iginagalang ang guro. Tanggapin mo ito at lumuhod ka sa akin bilang guro. Arogante. Binabati ko ang reyna sa pagbalik ng alaala. Pinag-aralan ko na ang kapalaran para sa iyo. Ang taong may dalang jade na may siyam na dragon ay magdadala ng iyong pagbabalik sa Ruro. Pwede mo siyang gawing guro. Hintayin ko ang iyong pagbabalik, reyna. Sino ka talaga? Pinuno ng Lotion Peak, Swanchan Sect. Suyang. Naaalala ko na si Suyang, yung inutil na pinuno na walang talento. Narinig kong tinanggihan niya ang henyo ng Sword Valley. Pinili pa niyang gawing alagad ang isang ulol na pulubi. Nakakatawa talaga. Prinsesa, mga walang kwenta tulad niya, hindi dapat pakinggan. Iiwasakin ko na agad siya. Walang respeto. Prinsesa. Alagad na si Jayang Lingsuan, sumasaludo sa guro. Binabati ang host sa pagtanggap ng ika-4 na alagad. Nakamit ang Sword of the Son of Heaven. Nabaliw ang prinsesa. Sumamba sa pinuno lang ng isang second-rate sect dahil lang sa luma at sirang jade. Ibinenta ko nga ang ilan yan. Ngayong ikaw ay alagad ko na. Bilang guro, may regalo akong ibibigay sa'yo. Tanggapin mo. Hahaha, ipinagmamalaki pa ang basyot kalawangin. May taglay ba talagang lakas ang taong yan? O nagkukunwaring mahiwaga lang? Nagkamali ba ako? Salamat po, guro. Talagang magaling pumili ang prinsesa. Ganyang kataas ang napiling guro. Malaking biyaya ito sa dakyan. Marangal maging guro ng prinsesa at marinig ang tiguro mula sa inyo. Tiyak na may pambihirang kakayanan siyang tagong-tagong. Zhangzong, bakit ka narito? Tama na ang sarkastiko mo. Naabot ang ika-7 antas, mahusay na Demon Sword Stone. Oras ng ipatikim ng anak ko ang Sword of the Son of Heaven. Tinatawag mo ang sarili mong lingkod, dapat kang yumuko sa prinsesa. Hindi tapat na alagad. Ang ibinigay kong espada sa'yo ay pumuputol lang ng taksil. Hahaha, ayos yang pala. Dalhin ang iyong pala dito. Nandito lang ako, harap-harapin mo ako. Sige, gamitin mo ang mahiwagang espada mong iyan laban sa akin. Pag hindi mo ako napatumba, ikaw at ang prinsesang iyan na may inggit, at pati na ang nagkukunwaring guro mo. Sabsaban yung maghihimlay dito ngayon. Magaling kang aso ng prinsipe. Anak, bunutin mo ang espada. Hindi tama, tumingin ka sa espada. Mahina ang aking kapangyarihan. Dagat ng dugo, bundok ng bangkay. Talaga bang ang Sword of the Son of Heaven ito? Patawad po, guro. Pakisaway na lang po ako. Unang pagkakamali pa lang, pinapatawad kita bilang guro. Ngunit tandaan kung alagad ka na, magtiwala kang parang sa langit mo ako ituring. Kung pagdududahan mo pa, ibabalik ang espada, itataboy ka. Naiintindihan mo ba lahat yan? Kabisa ko na nga ang talumpating yan, pero bumalik ang loyalty sa 50. Kailangang dagdagan pa. May dalawang choices lang kayo ngayon. Sumumpa ng katapatan sa aking alagad. O mamatay mula nang dumating kami. Hindi na kami umasa pang makauwi ng buhay. Maliban kung kaya mong tapusin kami ng isang igla. Kung hindi, mamamatay kaming kasama ng prinsesa.
Prinsesa, mauuna na ang matandang lingkod. Isang birada, 10 liang realm na agad ang binura. Sino ba talaga siya? Patawad, Pinuno Su. Hindi kita nakilala kanina. Nainsulto kita. Patawarin mo ako. Loyalty ni Jiangling Suan tumaas sa 80. Matindi ang epekto ng lakas ng host. 80 hindi pa sapat lalo na para sa reincarnated na empress. Kailangan ng isang bagay mula sa lihim na lugar para tuluyan ng pataasin ang loyalty. Nagbukas na ang lihim na lugar. Mga boss, may sinaunang barikada sa pintong ito. Tanging liang realm baba lamang ang makakapasok. Ang magpumilit ay mawawala pati kaluluwa. Pasok. Sira na siya. Alis agad. Magbabalikwas na ang harang. Napasok na, wala nang bisa ang harang. Tama akong maghintay dito. Delikado sa loob, mahal na prinsesa. Gusto kong makita mismo kung sino ba talaga ang guro ko. Hahaha, akin na ang kayamanan. Holy Lotus, tanggapin mo ako bilang amo. Ako'y magpupugay sa'yo. Ako'y tapat, maliwanag ang aking puso, pakiusap. Patay na, tapos na. Go. Go. Pinuno Su, huwag ka nang tumuloy. Walang kasamaan sa bagay na ito. Buto ng banal na Buddha. Anyan nagmula kay Nirvana Buddha. Walang nakaraang karma. Hindi malinis ang mga kasalanan. Paano posibleng mangyari ito? Maliban na lamang kung higit pa siya sa Buddha. Sino ang naghanap kay Buchangmian? 4 na banal na hayop, white tiger. Itong buto ang talaga namang pang-suppress sa'yo. Ngayon kukunin ko na, malaya ka na tigil. Isa uli mo yan. Papatayin nila tayong lahat. Matapang ka, tao. Matagal na kitang hindi nakita. Sakto, kailangan ko ng dugo. Upang mapanumbalik ang lakas, magsimula tayo sa'yo. Ang ganitong lakas ay nawala na noon pa. Ipitin ang Sword of the Emperor. Maliit na Diyos, bulag ka. Sumalampak sa emperador. Hawak ng may espada, humihingi ng tawad. Papayagan ko. Kung hindi, magiging katapusan mo, white tiger. Salamat sa hindi pagpatay sa akin. Jiangling Suan, narito ang alagad. Narito ako. Ang tigre magiging iyong tagapagbantay. Handang sumunod ang white tiger sa amo. Nagpupugay si alagad kay guro sa malaking grasya. Naabot ni Jiangling Suan ang 100 loyalty. Naging 800 na ang balik ng cultivation rate. Guro, kailangan ko nang bumalik sa palasyo. Nagpunta ako rito dahil sa immortal na ki. Laking pasasalamat sa paggabay mo, guro. Binigyan mo ako ng panibagong kinabukasan. Dahil sa espadang ito, walang makakapantay sa akin. Sigurado na ang aking posisyon. Sa araw ng aking pagluklok bilang hari, pupunta ako bilang guro mo. Lilinis ko ang daan para sa inyo, guro. Mag-ingat ka, guro. Isa pa, magiging 1,600 na. Ang magandang hula. Half-step so realm. Dating Buddhist master. Inuman at ulam lumampas lang sa bituka. Pero may natitira pa ring Buddha sa puso. Malayo ang nilakbay ng master. Hindi lang para uminom ng alak, ano. Naghahanap ako ng isang bagay. Sayang, huli na ako ng dating. Malakas ang aura ng Buddha sa'yo. Nasa iyo nga ang buto ng Buddha. Bakit? Ang bagay na ito ay pinalit ng mga labi ng ninuno ng aming templo, Suanye. Mangyaring isauli ng Ginoo. Paano kung tumanggi ako? Kung ganoon, pasensya na. Mangyaring isauli agad. Dumating na ang Imperial Teacher. Daoyo, isa ka lang namang liuyang. Napakatagal ng iyong pagsasanay sa Buddha. FF this said. Hindi magpapalabas ng Golden Vajra Seal. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na Buddha. Tunay na layo ng sinaunang Buddha, hindi ito maaari. Ipagpapatuloy mo pa ba? Sino ka ba talaga? Isang guro ng mga disipulo. Ang ilog na ito ay naghihiwalay ng kapalaran. Naghahanap ng muling pagsilang ang Buddha. Sadyang kulang sa talento. Mahina noon pa man. Mandarayang ito, lason sa buong syudad, nagsasabit ng kasalanan sa demonyo, nagkukunwaring nagtataboy ng demonyo. Ako ang pinakaunang Buddha mula sa kanluran. Ikaw naman walang pumapansin. Sino ang paniniwalaan nyo? Kapag nakuha ko ulit ang dati kong relic, babalik ang alaala ko. Hindi mo ako kayang pantayan. Sa ugali mong yan, hindi ka rin mabuti sa nakaraan. Malapit nang lumitaw ang relic, hintayin mong kunin ko. Perpektong kanluranin, ako lamang ang hari. Pagkakatawang tao ng Buddha. Ganyan pala ang nangyari. Kung ibibigay mo sa kanya ang bagay na ito, magiging impyerno ang kanluran. Sige na, ang relic ay nasa inyong kamay. Nasa inyo ang desisyon. Dahil ako ang masusunod. Tumayo na tayo. Puntahan natin ang dakilang templo. Babantayan ko si Hickson.
Ibibigay mo ba kay Higsuan ang relic ng Badha? Baka hindi niya kayanin ang bigat ng relic. May sarili akong plano. Dalawang elementong banal na apoy. Ito ang orihinal na apoy mula nang mahati ang langit at lupa. Sino ang naglalakas loob kunin ang aking karma? Ang relic mo, akin na ngayon. Nagmamalaki kang agawin ang sa akin. Ang token ng Dunmaster, kaso hindi ikaw ang Dunmaster. Hindi mo ako mapipigilan kahit may token ka. Token ng Swordmaster. Paano isang tao ang magtatangan ng dalawang kapangyarihan? Sino ka talaga? Disipahin ang iyong diwa, ang kumuha sa relic mo. Sige, papakita ko ang totoong kayamanang patakaran. Sa wakas inilabas mo rin. Ito ang kaluban ng Human Emperor's Sword. Tagapamahala ng mga alituntunin ng mundo. Malakas nga, pero hindi sapat. Lahat ay panlabas na bagay lang. Gamitin ko ito para lagumin ang iyong kaluluwa ngayon. Kaya pala ito ang nagselyo sa White Teacher noon. Pero hindi niya ako nakuha. Sumanib! Bakit? Bakit? Walang silbi, sunugin mo. Hindi, Holy Emperor's Word. Nasa iyo pala ito, dalawang espada, isang utos. Ikaw, sino ka ba talaga? Isang simpleng tagasanay lang, gaya ng mga katulad mo, hindi madaling ipakita ang tunay na anyo. Kung kinuha niyo ang relik ko, siguro kapalaran ko talaga ito. Nakabaon ang obsesyon ng napakatagal. Panahon na para bitawan. Mabuti na lang. Susu, pinuno ng bundok. Malinaw na ang iyong kalooban. Handa na ang regalo. Ang batang hybrid, mabuting loob, tama siyang alagad. Ang ikalimang disipulo ay siya, ipadala sa kanluran. Matibay pa rin ang mga buto mo 30 palo, 20 hampas ng bakal na palad. Ayaw mo pa rin sumuko. Babalik ko ng daan-daang beses balang araw. Haha. Ordinaryo lang ang talento mo. Wala nang kasama. Di ka man lang makalabas ng pinto ng tindahan. Karapat dapat ka ba sa ultimate skill? Nangasang panaginip yan. Lumabas na ang relic ng Badha. Ang relic ng Badha ay narito na. Naging Budha na ang digmaang hari. Pagsama-samahin ko muna. Ang relic na ito ang magiging una sa kanluran. At ikaw, panghabang buhay kang luluhod sa harap ko. Huwag kang magsaya agad. Hindi sigurado ang relic kay Kyuntian. Ang Lokfeng Master at ang dakilang templo malapit lang. Sigurado bang hindi tayo pupunta? Huwag kang magmadali kahit may mag-imbita. Seniors na Nonji, inaanyayahan ka ng perming kapatid sa Chan. Samahan niyo kaming bumalik sa templo. Ako, ikaw, syempre, nararamdaman ng kapatid ang galaw ng relic. Sasamahan ka namin, huwag na nating sayangin ang oras. Mali kayong hinahanap. Ang tinutukoy ko ang tunay na may-ari ng relic. Walang galang. Ano na karapatan mo? Nagpapanggap ka pa. Umusog ka dyan agad. Huwag kang umipal. Wujay, dahil lang sa ordinaryong taong yan, dinungisan mo ang aming templo. Nagkakamali ka. Ang relic ay kay Master Sufeng. Esan, nasa iyo nga pala. Ibigay mo. Akin yan. Ito ang gusto mo. Iabot mo. Hindi sa iyo ang relic na ito. Sa kanya ito. Hahaha. Ibibigay mo sa basurang iyan na hindi maintindihan ang katuruan. Nang ipinanganak ako, mailiwanag ng Budha. Taglay ko ang kataas-taas ang kapalaran. Ang relic ay para sa akin lang. Gusto mong lumuhod habang buhay. O baguhin ang kapalaran? Bunso, ikaw. Sabi ng Ginoong ito, kapalaran mo raw. Tanggapin mo na, huwag sayangin ang kabaitan. Hahaha. Patay naman, saan ka pa? Iaalay ko na tong buhay ko, o langit. Tingnan mong mabuti. Impossible yon. Ano na karapatan niya? Ang relic ay para sa akin. Akin lang ito. Kita niyo, di ba? Kinaya niya ang relic. Ikaw, hindi ka karapat-dapat. Tahimik. Hulihin siya. Bawiin ang relic. Bilis, kapatid. Kung tinanggap siya ng relic, siya ang pinili ng Badha. Kung agawin natin, tayo'y parurusahan ng langit. Hahaha, ako ang langit dito. Basura. Magsasabi ka pa, ako. Ayos lang ako. Sisirain ko ang huwad na estatwang ito. Ah. Amitabha, puno ng pagnanasang pumatay. Mukhang Badha, pusong demonyo. Karapat dapat ka bang tawaging Budha? Ito ay usaping pamilya ng dakilang templo. Hindi mo teritoryo, Swandi Temple. Ako ang makikialam dito. Pagbati, abot. Hindi ka pwedeng magwala dito. Umalis ka rito kasama ang mga dayuhan mo. Kung ganoon, paalam.
Subang, hindi mo na siya tatanggapin? Yung bata tinanggap mo naman, pero kailangan niyang kusang iwan ang nakaraan. Sumama siya sa kinang kusa. Isa uli ang Badha Relic kay Abbot Huichan. Ito ang aking kapalaran. Pangkaraniwan lang ang talento mo, hindi ka karapat-dapat. Si Huichan ang pangunahing badhist mula sa kanluran. Kalokohan lang siyang maihalaga sa templo natin pag nakuha niya ang relic. Kaya niyang manakit ng walang sala, at nagbubulag-bulagan ka lang. Sa mundo ng lakas, malakas ang batas. Walang silbi ang awa. Ano bang maibibigay mo sa templo namin? Hahaha, kaya pala ganito. So, 20 years akong taimtim na nagdasal dito. Naglilinis araw-araw, naniniwala sa karma, lahat pala yun ay biro lang. Ganito pala ang tinuturo nyo? Ibigay ang relic, para saan pa ang pagsisikap ko? Bahala na ang badha. Suwail ka. Ha? Jinguang, hindi ka karapat-dapat maging pinuno ng templo. Hindi kita titigilan, Dajan Temple. Hindi ko kayo minamaliit. Lahat kayo, pati ikaw, basura lang. Wuji, sino nagbigay sa'yo ng lakas para maghasik dito sa templo? Shenhai, sa wakas, lumabas ka na rin. Ang alagad mo, matagal nang nawala ng loob sa inyo. Ngayon, kailangan ko siyang isama. Pwedeng umalis ang tao, pero dapat maiwan ang Badha Relic. Paano kung hindi ako pumayag? Hindi ka rin makakaalis. Nag-breakthrough siya. Nasa Tianhan realm na si O na matagal na. Hindi talaga kita kaya. Pero payo ko lang, wag mong balakin ang Badha Relic. Pabayaan mo akong isama siya. Mas mabubuhay ka. Sa tingin mo, kaya mo ko? Isa kang ordinaryong mortal, Wuji. Mahilig ka pa rin magsalita ng kung ano-ano. Nagbubuni ka lang ba? Malalaman mo agad. Gusto mo bang sumama sa akin? Ganito ang sekta nila. Matagal na akong nanlamig dito. Kung talagang mailalabas mo ko sa paghihirap na to, handa akong sumama, Hiksuan. CJ, isa lang sasabihin ko, aalisin ko siya. Kung magtakang humadlang kayo, mula ngayon tapos na sa Dachan Temple. Ang yabang mo, sino ka ba? Naglakas loob ka pa. Naglakas loob kang pumatay dito sa Dachan Temple. Mga elder, hulihin siya. Huwag nang magpatumpik-tumpik, sa bayang sugod na. Hindi ka taga-Kanluran, tama ba? Galing ako sa Xuanshan sect ng South Region. Kailan pa nagkaroon doon ng banal na sekta? Wala lang, hindi ako natatakot. Sambahan ang paraan ng taong ito. Pinatay mo ang alagad ko. Pinugutan mo ng ulo ang elder. Hindi ba dapat magpaliwanag ka sa akin? Gagawin ko yan, ibibigay ko ang Badha Relic kay Hiksuan. Kakakaalis lang niya. Agad niyong inagaw ang kayamanan. Gustong patayin at takpan ang gulo. Ngayon, explanation ang hinihingi mo sa akin. Galing talaga yun sa akin. Mali lang ng bigay. Si Huichan ang reincarnated Badha. Si Hiksuan ay nakasalalay lang sa Buddhist treasure. Ginawa ko lang ang utos ng templo. Hiksuan, nabiyangatan mong tatanggapin ang karma. Relic ay iyon na ngayon. Tutulungan ka ng templo simula ngayon. Hahaha, ikwento mo lahat ng pinagdaanan mong sakit. Kayo niyo lang ba nakita lahat ng to? Mula ngayon, hindi na ako bahagi ng Dasan Temple. Wala na akong kinalaman dito. Pag-isipan mo ng mabuti. Pag umalis ka sa Dasan Temple. Sa ganyang level mo, may dalang Badha Relic. Baka di ka tumagal ng 3 araw. Akin na siyang disciple ngayon. Kung sinong gagalaw sa kanya, pupuksain ko buong pamilya. Congrats, host, 5 disciples na. Nakatanggap ka ng welcome gift bilang master. Lotus Grade 12. 100 na ang loyalty ni Hiksuan. 1,600 beses ang pagbalik ng cultivation mo. Kahit harap ko, tinangka mo pa rin pumatay sa alagad ko. Hanggang dyan na lang ang buhay mo. May reklamo pa ba? Bibigyan pa kita ng regalo. Lotus Grade 12. Impossible to. 12? Impossible. Hiksuan, inutil ka. Karapat dapat ka ba? Sabi nga, grade siyam na, bihira na. 12 pa. Una kong narinig to kay Hiksuan. Sobrang swerte mo. Master, sakin talaga to. Tinawag mo akong master, di ba? Ibibigay ko sa'yo ang nararapat para sa'yo. Disiple ko na siya, ako si Suyang. Bakit pinipigilan pa ng Dachan Temple? Kalma po, elder. Patawad, hindi kita nakilala. Huichan, lumuhod ka. Ako ang reincarnation ng North Even Badha. Walang sinuman ang kayang tanggapin ang luhod ko. Kahit anong identity mo, Buddha ka man noon. Kailangan mo pa rin yumuko sa akin. Wala kang ebidensya.
Kung totoong may kakayahan ka, isa uli ang Badha Relic, pag naalala ko na ang lahat. Walang aangas sa harap ko. Paano ka ba nila tinrato nitong mga taon? Isa kang langgam, hindi bagay magbudha. Habang buhay kang walang pag-asa. Mas mabuti pang mamatay. Sige, pagbabayarin ko sila para sa'yo. Ako ang tunay na budha. Ang aking Badha power. Ang aking pundasyon. Ngayon, sa'yo na lahat yan. Reincarnation ng Badha. Junior, hindi. Senior, nagkamali ako. Pagbigyan mo ko. Ayoko pang mamatay. Ikaw, sinabi mong hindi na ako makakabangon. Oh. Talagang Badha reincarnation ka. Ganito, buhay ka pa rin. Ayos, hindi kita papatayin. Gusto kitang mabuhay. Danasin mo lahat ng paghihirap ko. Simula ngayon, si Hiksoan na ang bagong abot ng Dashan Temple. May tutol pa ba? Wala po, Elder. Iaalay namin ang buong templo kay Master Abot. Ayokong maging abot. Gusto ko lang sumunod kay Master. Maglingkod sa tabi mo. Sa nais mong yan, natutuwa ako bilang guro. Pero ang pundasyon mo ay nasa Badhism. Dito ka dapat mag-cultivate. Kung mamimiss mo ako, pwede kang pumunta sa Xuanshan Sect. Maupo ka at makinig sa turo ko ngayon. Baka ito na ang tulong mo para mag-breakthrough. Hahaha, nag-breakthrough ako. Sa wakas, wala pang kalahating oras lang sa loob. Biglang nagtagumpay na ako. Sino ba talaga ang senior na ito? Warning, disciple. Nawala na ang palatandaan ng buhay ni Ikinghe. Ano? Master, anong nangyari sa'yo? Patay na ang senior mo. Aalis ako para iligtas siya ngayon. Pwede pa bang iligtas kung patay na? Ang master ko, kaya niyang gawin lahat. Kung sinabi niyang kaya, di tiyak ka magagawa niya. Talino nga lang pala. Dalhin ang bangkay. Bilisan niyo, inaantay ka pa ni master para mag-report. Sino mang gagalaw sa bangkay ng disciple ko, mamamatay. Akala ko sino ka. Ikaw pala yon. Ikaw pala ang tinutukoy ni Ikinghe na master. Isang ordinaryo lang, may karapatan ka ba? Umaga. Ah, ikaw. Tinago mo cultivation mo. Ikaw pumatay sa kanya? Hindi siya karapat-dapat mamatay sa espada ko. Bakit kailangan mo ang bangkay niya? Tungkulin ng Qianli Secto. Hindi mo na kailangan malaman. Pumatay ka ng junior ko, yan ay kasalanan. Sirain mo na cultivation mo ngayon. Baka may mabuhay pa sa Xuanshan Sect mo. Hahaha. Ayos, Qianli Sect. Kung matino ka, sabihin mo sa pinuno nyo, ingatang mabuti ang bangkay ng disciple ko. Padalhan si Qianli Sect leader personally. Mamalimos ang Xuanshan Sect sa akin nakaluhod. Baliw ka na. Lumayas ka. Matitikman mo ang puot ng sekta ng Xuanli. Walang ititirang buhay sa sekta ng Xuantian. Isang patay sa isang tira, walang kalaban-laban. Ang lakas niya ay higit pa kay Kinghe. Nawawala rin ang kaluluwa ni Lola Yuehua. Nagawa niyang pumatay sa ilalim ng proteksyon niya. Kahit papaano ay nasa tuktok ng antas ng Haoyu. Nag-aalinlangan pa ako kung kanino ibibigay ang pagkakataong ito. Ngayon, sa iyo na ito. Ang antas ng paglikha ay kumukuha ng biyaya mula sa langit at lupa. Maaari nitong baguhin ang tadhana. Ngunit dapat munang mamatay bago muling mabuhay. King! Narito ang iyong pagsubok. Narito rin ang iyong kapalaran. Patay na si Li Enyu. Hindi pa na ibabalik ang bangkay. Si siya ay pinatay ng isang lalaking nagngangalang Suyang. Sabi niya, siya raw ang guro ni Ikinghe, at sabi pa niya. Ano ang sinabi niya? Sabi niya, papuntahin daw ang pinuno ng sekta ng Qianli ng personal. Lumuhod at magmakaawa raw sa kanya ang sekta ng Xuantian. Saka lang daw niya ibibigay ang bangkay. Isang mababang sekta lang, nangahas na bastusin ang Qianli natin. Nagawa niyang patayin si Li Enyu sa harap mo ng mabilis. Kahit papaano ay nasa antas ng Haoyu sa timog. Ang mga matatandang halimao sa antas ng Haoyu. Kilala ko silang lahat, ngunit ang pangalang Suyang ay hindi ko pa narinig. Sigurado ka bang taga-sekta ng Xuantian talaga siya? Hindi po ako nangangahas na magusga agad. Ngunit iyon po ang totoo. Nagpakilala siyang guro. Bakit kailangan pang magtanong? Kahit sino pa siya. Sino mang humamon sa sekta ng Qianli ay dapat mamatay. Ako na mismo ang magsasama ng mga tao doon. Ipakikita ko sa kanya ang tunay na lakas ng sekta ng Qianli. Bumalik ka agad. Hahaha, masusunod po. Suyang, akala mo ba kaya mong tapatan ang sekta ng Diyos? Kapag nakita mong durog na ang iyong sekta at naririnig ang hiyaw ng iyong mga alagad, luluhod ka rin at magmamakaawa na patayin na kita.
Suyang, ako si Tayan Yunbo, ang pinuno ng sekta ng Biyun. Pinatay mo ang aking paboritong alagad. Kung hindi ka lalabas ngayon para mamatay, ubusin ko ang lahat sa sekta ng Suantian. Sino ang nangangahas na magwala rito sa sekta ng Suantian? Hulihin siya. Mahalaga kay Suyang ang katapatan. Gagamitin natin siya para ipagpalit sa bangkay ng kanyang alagad. Siguradong panalo tayo rito, hahaha. Heh! Huwag mong asahang magtatagumpay ka. Hindi tungkol sa kanya. May huling hakbang pa. Suyang, lumabas ka rito. Mamamatay ang sinumang makikialam dito. Lenny. Nagpapakitang gilas lang siya. Tingnan niyo ang kanyang mukha. Halatang ubos na ang kanyang lakas. Siguradong may patibong sa loob. Lesiu, ipasok siya sa loob. Kung mangahas man si Suyang, patayin agad ang bihag, alagad. Tiyo, wag niyo na po akong intindihin. Hay, hindi maaari. Guro, hay hindi ba't dapat ay? Dahil sa iyong antas, kahit si kamatayan ay hindi ka kayang kunin. Guro, nadamay pa po kayo dahil sa akin. Pakiramdaman mo ang iyong puson. Ano ang pagkakaiba? Guro, nadamay pa po kayo. Pakiramdaman mo ang iyong puson. Ano ang pagkakaiba? Ah, ito ay kapangyarihan ng paglikha. Ang gintong lotus ay kaisa na ng iyong buhay. Ubo-ubo. Kailangan munang magpahinga ng iyong guro. Ang mga tao sa labas ay iniwan ko para sa iyo, lalo na si Shangguan Qingqian. Dapat niyo nang tapusin ang laban ninyong dalawa. Masusunod po, guro. Ah, siya, buhay siya. Paanong nangyari iyon? Iyon ang aura ng antas ng Liyang. Tunay ngang muli siyang nabuhay. Ang lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali lang. Qingqian, gabi-gabi kanyang iniyakan itong mga taon. King, bumalik ka nga talaga. Miss na miss kita. Sising-sisi talaga ako. Sising-sisi ako noong nasa Foggy Abyss tayo. Sino kaya ang tumulak sa akin noon? Ngayong nakita mong may himalang kapangyarihan ang guro ko, at muli akong nabuhay ng may matinding lakas. Bigla kang magpapakitang tao na parang mabuting kapatid. Shangguan Qingqian. Ang dula-dulaan mo ay napakapangit pa rin. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Siguradong ubos na ang lakas ni Qinghe sa pagligtas sa iyo. Wala na siyang lakas para lumaban. Kung matalino kayo, papatayin namin kayo. Hindi na kailangang kumilos ng aking guro. Heh! Bruha, mamatay ka na. Umalis ka. Mapuputol ito. Ikaw. Sinaktan mo ang guro ko. Ginulo mo ang tulog ko. Wala kang karapatan. Ngayon, kayo naman ang isusunod ko. Hahaha. Isang halimaw na muling nabuhay. Papatayin kitang muli sa araw na ito. Wawasakin ko ang iyong kaluluwa, para hindi ka na muling isilang. Pinuno, naging demonyo na siya. Baka sinapian na si King. Pinuno, bilisan mo at puksain ang salot na iyan. Sinapian, Shangguan Qingqian. Ang iyong dila o ang iyong puso. Parehong lasing at mapanlin lang. Pigilan siya. Wala nang makakaligtas sa iyo ngayon. Kung gayon, sumama ka sa akin sa impyerno. Hanggang dyan lang ba ang kaya mo? Napakalamig sa ilalim ng Foggy Abyss. Isusumpa kita habang buhay. Wala ka ng susunod na buhay. Mga alagad ng sekta ng Biyun, sundin ang utos, buuin ang 9 Underworld Soul Array. Tunawin ang babaeng halimaw na iyan. Pinoprotektahan ng sekta ng Suantian ang kasamaan. Wawasakin natin sila ngayong araw. Mag-ingat sa maitim na usok na iyan. Gumagamit ng kaluluwa ng patay para sa aray. Bulok na talaga ang sekta ng Biyun hanggang buto. Hawak ko ang kapangyarihan ng paglikha. Ang buhay at kamatayan ay nasa aking kamay. Kayo ay mga multo lang na hindi makakalapit sa akin.
Puso ang gabay. Lalamunin ng 10,000 kaluluwa. Puso. Yumanig ka. Sekta ng Suanchayan, humanda kayo. Gaganti ako. Hahaha, Pinuno Chian, hindi pa tapos ang palabas. Bakit gusto mo na agad umalis? Ay. Hahaha, nandito ka na rin lang, at may dala ka pang malaking regalo para sa alagad ko. Nakakahiya naman kung hindi ako gaganti ng regalo, di ba? Guro, may isang hiling po ang iyong alagad. Yuehua, may kinalaman ba siya sa pagkamatay mo noon? Opo, sila po ang kumuha kay Lola Yuehua. Pinatay nila ako, at tinanggay si Lola. Hindi ko alam ang tunay niyang pagkatao. Ang alam ko lang, siya ang nagpahamak sa kanya. Ang dating guro. Ngayon ay Imperial Preceptor na ng Imperyong Dakyan. Imperial Preceptor ng Dekyan? Grabe, labanang maguro at mag-alagad. Klasikong kwento. Tamang-tama, pupunta tayo sa Dakyan para makita ang pag-upo ng bunso kong alagad. Isasabay ko na ring tapusin ang misyong ito. Pagkatapos ng araw na ito, ang pangalan ng guro ay aalinggaw sa buong timog. Ang pinto ng sekta ng Suantian. Siguradong dudumugin na ng mga nais maging alagad.